Ang abalang lalaki sa pabrika ay nag-angat ng ulo at nakita ang isang mabigat na bagay na bumabagsak sa kanya. Tila ito ang kanyang nakatakdang kapalaran, ngunit hindi dumating ang inaasahang sakit. Napunta siya sa isang walang hanggang mundo at sa harap niya ay isang estrangherong nakasuot ng asul na damit. Upang mabuhay, ang lalaki ay napilitang pumirma ng isang kontrata sa lalaking nakasuot ng asul upang makabalik siya sa mundo ng ligtas. Ang lalaki ay nagngangalang Mujin, isang ordinaryong empleyado sa opisina. Upang matupad ang kanyang pangarap na yumaman, matapos ang isang gabi ay desidido siyang talikuran ang kanyang matatag na trabaho at ilagay ang lahat ng kanyang ari-arian sa proyektong pamumuhunan ng kanyang kaibigan, isang segundo bago. Sumakay siya sa marangyang kotse ng kanyang kaibigan na may ilusyon na magiging matagumpay siya, ngunit sa isang iglap ay nasaksihan niya ang trahedya ng kanyang kaibigan na naaksidente sa karera. Si Mujin ay humagulgol sa libing, hindi lamang dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang kaibigan, kundi dahil din sa pagkawala ng kanyang investment. Iniwan siya ng kanyang asawa dahil nalulung siya sa virtual money. Siya mismo ang nagtulak sa kanyang sarili sa bangin. Iminungkahi ng kanyang manager na kumuha siya ng labor consultant certificate. Walang limitasyon sa retirement age ang trabahong ito at lalo itong angkop para sa mga lalaking higit 40 ang edad na katulad niya. Dagdag pa, nagmula siya sa larangan ng batas at ang pagsasaulo ng mga tuntunin at regulasyon ay kanyang forte. Nangako pa ang manager, kung matagumpay siyang makapasa sa pagsusulit, ipapakilala siya nito sa Departamento ng Human Resources. Nakahanap si Mujin ng paraan upang makabangon muli. Nagsimula siyang mag-aral ng masigasig at sa tuloy-tuloy na pagsisikap, sa wakas ay nakamit niya ang kanyang labor consultant certificate. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Nalaman niya na ang manager na nangakong magpapakilala sa kanya ay natanggal dahil sa panghaharas sa empleyado. Paano niya nagawa iyon sa isang babaeng empleyado? Hindi babae, kundi lalaking empleyado. Biglang naalala ni Mujin ang mga mapilit na kilos ng manager nang magbitiw siya, ang paghimas nito sa kanyang balikat at hita, at ang paghawak sa kanyang kamay ng matagal. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa buong katawan. Ang pag-asa na kabubuhat lang ay bumagsak sa pinakamababang antas. Tanging ang kanyang walang kabuluhang buhay lamang ang maaari niyang ipanaghoy. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na mangutang at magtayo ng isang labor consulting office. Sa edad niyang ito, napakahirap na maging bagong empleyado sa opisina. Sa halip na matakot, mas mainam na sumugal. Inubos ni Mujin ang alak sa baso, at sa init ng kanyang isipan, nagpasya siyang sundin ang payo ng kanyang kaibigan at magsimula ng sariling negosyo. Pauwi, ang kanyang lasing na kaibigan ay sumuka sa isang tansong estatwa sa tabi ng kalsada. Dali-daling pinunasan ito ni Mujin. Nang matapos, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa tansong estatwa. Sinasabing siya ay isang labor consultant na naglilingkod sa mga manggagawa. Maaari niyang lutasin ang mga issue sa aksidente sa trabaho o sa sahod. Sa huli, inilagay niya ang business card sa kamay ng tansong estatwa. Hindi niya napansin na matapos siyang umalis, ang business card ay lumipad patungo sa malayo. Kinabukasan, umupa si Mujin ng opisina. Natapos na niya ang pagkuha ng business license at formal na nagsimula ang kanyang paglalakbay sa pagnenegosyo. Kinuha niya ang kanyang hipag na si Hiso upang tumulong. Nag-specialize siya sa paggawa ng maikling video, ngunit wala siyang gaanong tagahanga. Abala si Hiso sa pagtulong sa kanya na ayusin ang lugar at gumawa pa siya ng bagong disenyo para sa business card. Nakita ni Mujin na may nakalimbag doong slogan, "Tutulungan ka naming mabawi ang mga utang sa sahod." Tinawag ni Mujin na masyadong bulgar ang slogan. Naniniwala siyang sila ay isang labor company, hindi isang debt collection company. Ngunit iginiit ni Hiso na ang isang simple at direktang pagpapahayag lamang ang makakaakit ng mga customer. Habang nagtatalo sila, nakatanggap si Mujin ng tawag mula sa manager. Hindi inamin ng kabilang panig ang kanyang maling ginawa at sinabi niya na ang physical contact ay bahagi ng pag-aalaga sa mga nasasakupan. Umaasa rin siyang tutulungan siya ni Mujin na mag-apply para sa tulong laban sa hindi makatarungang parusa ng kumpanya. Tuwang-tuwa si Hiso na may dumating na customer sa mismong araw ng pagbubukas. Nang lumingon siya, narinig niya ang manager na nagsasabing wala siyang pera at babayaran niya ang bayad kapag tapos na ang usapan. Agad na binalaan ni Hiso si Mujin na huwag gawin ang negosyong ito nang walang bayad. Nang makita siyang nag-aatubili, nagpanggap pa si Hiso na isang customer para magbigay ng payo. Pinilit pa niya si Mujin na ibaba ang tawag para makakuha ng mga customer. Sinamahan ni Hiso si Mujin na mamigay ng mga business cards sa mga kumpanya. Sinubukan niyang mag-fish for clients, ngunit napakababa ng epekto. Tiningnan niya ang mga tuyot na halaman sa opisina, isa-isa. Maingat na inalagaan ni Mujin ang mga ito. Ang tanging halaman na mukhang buhay ay sinabi ni Hiso na peke. Naiinis si Mujin, sumigaw siya na ang pagsisimula ng kanyang negosyo at ang pag-aalaga niya sa peking bulaklak ay magkatulad lang. Lahat ng ito ay walang saysay. Ang kasawian ay dumating ng sabay-sabay. Dumating ang landlord para singilin ang upa. Binalaan siya na kung hindi siya magbabayad, lilinisin niya ang opisina. Gabi na, nakahiga si Mujin sa loob ng opisina, nanonood ng isang matamis na video kasama ang kanyang asawa sa kanyang telepono. Bigla niyang naisip ang mga simpleng araw ng Siyamto negatibo 5 na trabaho at pagiging kasama ang kanyang asawa. Sa mismong sandaling iyon, may mabilis na pagkatok sa pinto. May sumisigaw na humihingi ng tulong. Tiningnan niya sa peephole at nakita ang isang malaking apoy. Nagising siya na may gulat at napagtantong isa lang pala itong masamang panaginip. Ang tunay na pagkatok sa pinto ay mula sa landlord na naniningil ng upa. Dahil natatakot pa rin siya, naghanap siya ng kahulugan ng panaginip tungkol sa apoy. Nakakita siya ng teorya na nagsasabing ito ay tanda ng maunlad na negosyo at malaking kayamanan. Narinig ni Mujin ang pag-asa at nagsimula pa siyang diligan ang matandang berdeng halaman. Ngunit ang tunay na nagdala ng pagbabago ay si Hiso. Dinala niya si Mujin upang makilala
nakilala ang isang vlogger na may milyon-milyong followers. Ang vlogger na si Jeonwoo, matapos marinig ang kwento ni Moojin, ay nagkaroon ng ideya na makipagtulungan sa kanya. Naniniwala si Jeonwoo na ang Korea ay isang bansa na may maraming aksidente sa industriya, ngunit karamihan sa mga aksidenteng ito ay sanhi ng mga tao, tulad ng hindi pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan at hindi pagbibigay ng ligtas na kagamitan. Maaari nilang ilantad ang mga kakulangan sa kaligtasan ng mga pabrika at kumita ng pera mula sa atensyon. Ang ilang kumpanya, para itago ang katotohanan, ay handang magbayad ng malaking halaga ng pera. Naintindihan ni Moojin ang ideya niya, siya ang responsable sa pag-inspeksyon ng mga potensyal na panganib sa kaligtasan sa pabrika. Si Jeonwoo at Hiso naman ang magsushoot ng video at gagamitin nila ang video para takutin ang may-ari ng pabrika at manghingi ng pera. Ang dahilan ni Sean Lee ay ginagawa nila ito para sa kapakanan ng publiko, hindi para sa blackmail. Sumang-ayon din si Hiso at sinabing parang Batman sila, isang nilalang na kailangan ng lipunan. Tinatakot lang nila ang mga sakim na amo. Sa harap ng kawalan ng trabaho, sa huli ay sumang-ayon si Moojin. Ang tatlong magkakaibigan ay nagpasya sa target na pabrika. Sa daan, inihanda ni Moojin ang kanyang sarili. Nang dumating siya sa lugar, hindi niya inaasahan na mas madali ang paggawa nito kaysa sa inaakala niya. Lahat ng panganib sa kaligtasan na natuklasan niya ay inayos ng amo gamit ang pera. Bukod pa rito, sa proseso, tinulungan niya ang mga manggagawa na ipaglaban ang mga karapatan na dapat ay sa kanila. Parami ng parami, naniniwala siyang ito ay isang win-win transaction. Ginamit ni Moojin ang perang kinita niya para bayaran ang upa at patahimikin ang maingay na landlord. Malakas ang loob niyang bumili ng isang set ng mga bagong kagamitan sa bahay. Sa pagdami ng kanilang karanasan, hindi na sila nasiyahan sa pag-inspeksyon ng maliliit na pabrika. Iminungkahi ni Hiso na mag-recruit pa sila ng ilang labor consultants para imbestigahan ang mga malalaking pabrika sa labas ng bayan na may magulong pamamahala. Nang makarating na sa tamang direksyon ang kumpanya, tiyak na mababawi ni Moojin ang puso ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Hindi mapakali si Moojin. Naramdaman niyang posible ang mungkahi ni Hiso. Sa sandaling iyon, ipinakita ni John E. sa kanila ang isang malaking pabrika na kanyang inimbestigahan. Ang Taeyon Steel Factory na ito ay nakaranas ng 4 na aksidente sa industriya na may kinalaman sa pagkamatay sa loob ng 5 taon, ngunit hindi ito naparusahan. Nagdulot ito ng kontrobersya sa internet dahil sa napakagaan na parusa. Agad na idineklara ni Moojin na pupunta sila sa Taeyon Steel Factory. Nang dumating sila, biglang sumakit ang tiyan ni John Effie, kaya tumakbo siya sa bukid para umihi. Naghiwalay ng landas si Moojin at Hiro. Ang isa ay nag-inspeksyon ng mga paglabag sa workshop at ang isa naman ay nakipag-usap sa taong namamahala. Gumamit si Hiso ng mga taktika para makuha ang pera para sa pagpapatahimik mula sa taong namamahala. Ngunit naghinala ang taong namamahala sa kanilang pagkakakilanlan at naisip na sila ay mga profesional na blackmailer. Hindi rin naging maayos ang sitwasyon para kay Moojin. Nailigtas niya ang isang empleyado na halos maipit ng makina. Habang ipinapaliwanag niya ang kahalagahan ng ligtas na produksyon sa mga empleyado, isang nakabiting bakal sa itaas ay biglang bumagsak patungo sa kanya. Ang eksena ay nagbago. Nakita ni Moojin ang kanyang sarili sa kanyang bahay. Nakita niya ang kanyang sarili noong high school na nagreklamo na mura ang sapatos na binili ng kanyang ina at ayaw niyang isuot ito. Nakita rin niya ang kanyang sarili na nagpipilit na mag-enroll sa isang mamahaling after-school class sa kabila ng kakulangan sa pera ng kanyang pamilya. Sa isang iglap, tinalakay ng kanyang asawa at ina ang kanyang nalalapit na kamatayan, ngunit hindi sila nalungkot. Sa halip, naniniwala sila na siya ay isang taong walang sariling paninindigan at makasarili na iniisip lamang ang sarili niya. Biglang narinig ni Moojin ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Sa labas ay naroon pa rin ang apoy. Nang buksan niya ang pinto, agad siyang nilamon ng apoy. Ngunit hindi siya namatay sa apoy. Sa halip ay napunta siya sa isang walang hanggang espasyo. Mayroong isang lalaking nakasuot ng asul na damit na nagsabing nasa death's lane siya. Kung magtatrabaho siya para sa kanya, ililigtas siya nito. Sinabi ng lalaking nakasuot ng asul na mayroong maraming kaluluwa na gumagala-gala dahil sa mga aksidente sa trabaho. Inutusan niya si Moojin na tulungan silang makamit ang katarungan at pagkatapos ay hayaan silang magpahinga sa kapayapaan. Inunat ng lalaki ang kanyang kamay at ipinatawag ang isang kontrata sa trabaho. Hiniling niya kay Moojin na lagdaan ang kontrata. Nang maging epektibo ang kontrata, siya maililigtas si Moojin. Sa matinding pagnanais na mabuhay, walang magawa si Moojin kundi pirmahan ang kontrata. Ang lalaking nakasuot ng asul na damit ay lumipad pataas at naglaho. Bumalik si Moojin sa tunay na mundo at nakita ang mga bakal na lumulutang sa paligid niya. Iniiwasan siya. Sa sandaling ito ay nakatakas siya sa kamatayan nang hindi niya alam. Ang lalaking nakasuot ng asul na damit ay ang tansong estatwa na kanyang nilagyan ng business card. Takot na takot si Moojin at nabasa ang kanyang pantalon. Sa daan pa uwi, nais niyang ikwento kay Hiso at John E. ang kakaibang pangyayari na pumasok siya sa isang walang hanggang espasyo at pumirma ng kontrata sa isang sugo mula sa ilalim ng lupa. Ngunit nang magsasalita na sana siya, ay lumitaw na multo sa tabi niya. Nang matukoy niyang siya lang ang nakakakita sa multo. Pinaghihinalaan niya na naghahalusinate siya, kaya hiniling niya agad kay John A. na dalhin siya sa ospital. Gayunpaman, kahit magpatingin pa siya sa western o traditional medicine o bumalik sa opisina, ang multo ay laging nasa tabi niya, tumitingin sa kanya na may mga matang puno ng luha at galit. Alam ni Moojin na naging epektibo ang kontrata na pinirmahan niya sa sugo
multo mula sa ilalim ng lupa. Ito ang multo na dumating sa kanya para maghanap ng katarungan. Naglakas loob siya at tinanong ang multo kung ano ang problema niya. Sinabi sa kanya ng multo na ang pangalan niya ay Minwook. Noong taon na iyon, inayos ng paaralan na mag-intern siya sa Taeyon Steel Factory. Bago siya pumunta sa pabrika, sinabi sa kanya ng nanay ni Minwook na mag-ingat siya sa sarili niya at tumawag kaagad kung may anumang problema. Upang mapanatag ang kanyang ina, bago siya umalis, gumawa siya ng nakakatawang mukha para pasayahin ang kanyang ina. Ang nanay ni Minwook, hindi inakala na iyon na ang huling pagkikita nila. Pumunta si Minwook sa Taeyon Factory. Sinabi ng guro na naunang nakikipag-ugnayan sa pabrika na mag-aayos sila ng tirahan sa labas ng dormitoryo. Ngunit si Minwook ay pinagsama sa isang itim na tao upang matulog sa sahig. Nagtanong si Minwook, ngunit sinabi ng taong namamahala na may problema sa komunikasyon. Sa loob ng pabrika, hindi lamang nakakatipid sa gasto sa paglalakbay, ngunit maaari rin siyang dumating sa oras kung may trabaho. Hindi nag-atubili si Minwook na tanggapin ito. Pagkatapos ay dinala siya sa workshop ng walang pagsasanay. Sinabi sa kanya ng manggagawa na nagtuturo sa kanya na minsan ay nagkakaroon ng problema ang makina. Kailangan siyang pumasok sa loob ng naka-on pa rin ang makina para linisin ang langis. Ang ganitong operasyon ay mukhang napakadelikado. Inamin ng manggagawa na may posibilidad na mahatak siya ng makina. Ngunit ang paghinto ng makina ay magbabawas sa output ng buong production line, kaya kailangan niyang maging maingat. Binigyan ng manggagawa si Minwook ng isang maintenance notebook at sinabing sundin ito. Pagkatapos, sinabi niya na magre-resign na siya sa araw na iyon at si Minwook na ang responsable sa pagmamanman at pagpapanatili ng makina. Bilang isang bagong empleyado at isang binata, madalas na nahaharap si Minwook sa mga hamon. Walang karne o isda sa kanyang pagkain at ang bawat araw ay mabigat at mahirap na trabaho. Upang hindi mag-alala ang kanyang ina, patuloy siyang nagbibigay ng mabuting balita at itinatago ang masama. Nagsinungaling siya na maayos ang lahat. Ang tanging aliw ni Minwook ay ang pagtuturo ng Korean sa kanyang kasama sa kwarto na taga-Afrika. Nagtrabaho at nagpahinga silang magkasama at mabilis na naging magkaibigan. Kinabukasan, biglang may bagong order ang pabrika. Nangako ang amo na magbibigay ng bonus kung makukumpleto ito sa overtime. Sinabi ni Minwook sa kanyang ina na inaasahang makakabalik siya sa bahay sa panahon ng Mid-Autumn Festival. Ngunit sa gabing iyon, biglang nagkaroon ng aksidente. Habang nakikipag-usap si Mujin kay Minwook, nakita lang ng grupo ni Hiro na tulala siya sa loob ng mahabang panahon. Ilang beses siyang tinawag ngunit hindi siya tumugon. Para gisingin siya, malakas na sinampal ni John A. si Mujin. Nang gumalaw na ang kanyang mga mata, siya ay lumuhod at humingi ng tawad na hindi niya dapat sinaktan siya. Upang imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ni Minwook, naghanap si Dawn A. ng isang kaibigang reporter. Sinubukan ng reporter na interviewin ang tungkol sa kaso ni Minwook, ngunit kalaunan ay pinigilan siya ng editor at hindi niya naimbestigahan ang katotohanan. Ibinunyag niya na ang paaralan ni Minwook upang mapataas ang employment rate at makahikayat ng mga mag-aaral ay nagpadala ng malaking bilang ng mga intern sa pabrika. Kung magaling sila, maaari silang gawing full-time na empleyado. Ngunit ang kaso ni Minwook ay isang negatibong kaso. Tumanggi ang paaralan na magbigay ng interview at nais lamang na matapos na ang usapin. Nalaman niya na nangyari ang aksidente ni Minwook pagkatapos ng oras ng trabaho. Ngunit iginiit ng amo na walang utos ang pabrika at sinadya ni Minwook na gamitin ang makina. Bagamat hindi siya naniwala sa paliwanag na ito, nakipagkasundo na ang pabrika sa pamilya ni Minwook kaya napilitang itigil ang investigasyon. Ang tatlong magkakaibigan, kasama si Mujin, ay unang pumunta sa paaralan para magtanong, ngunit tumanggi ang guro na magbigay ng anumang kapakipakinabang na impormasyon na ginagamit na dahilan ang pag-aayos ng pabrika at ng pamilya. Pagkatapos ay pumunta sila sa nanay ni Minwook. Hindi pa rin nawawala ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, ngunit dahil mag-isa lamang siya, napilitan siyang sumang-ayon sa pag-aayos. Nilinaw ni Mujin ang kanyang layunin, gusto niyang linawin ang katotohanan at ilantad ang mga potensyal na panganib sa kaligtasan sa pabrika. Nadama ng nanay ni Minwook na kahit makuha pa ang katarungan, hindi na mabubuhay ang kanyang anak. Ayaw na niyang balikan pa ang masakit na nakaraan. Si Jeon Afi, na tahimik sa mahabang panahon, ay nagsalita na mailuha sa mga mata. Isang araw, aalis din ang nanay sa mundong ito, at sa oras na iyon, tiyak na makikita niya si Minwook. Sa huli, masasabi niya sa kanyang anak na pinarusahan nila ang mga masasamang tao at pinrotektahan ang iba pang mga manggagawa na maaaring masaktan. Ang mga salitang ito ay sa wakas ay nakaantig sa nanay ni Minwook. Ibinigay niya ang mga naiwan ni Minwook sa tatlong tao. Napansin ni Mujin at Hiso na muntik nang maiyak si John A. Tinanong nila kung mayroon siyang nakaraan na hindi alam ng sinuman. Sinabi ni John A. na ang mga iyon ay luha mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mula sa mga labi ni Minwook, natuklasan ni Mujin ang insidente sa unang araw ng pista ng kalagitnaan ng Taglagas. Upang patunayan ang kanyang hinala, ipinadala niya si John Liu upang magpanggap bilang isang manggagawa at mag-apply sa pabrika ng Western Australia. Pagkatapos niyang matanggap, kailangan niyang subukang tanungin ang isang itim na tao na malapit kay Min Australia upang malaman ang sitwasyon. Pagkatapos matanggap si John A. ginamit niya ang kanyang telepono upang mag-record ng maraming ebidensya ng mga paglabag ng pabrika. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan siya ng itim na tao. Naghinala ang itim na tao na kasama siya sa dating dumating na labor consultant. Sinabi ni John A. ang katotohanan na dumating siya upang ilantad ang mga umiiral na problema sa kaligtasan. Umaasa siyang magbibigay sa kanya ang itim na tao ng mga pahiwatig tungkol kay Min Australia. Ngunit natatakot ang itim na tao na siya ay deportahin pagkatapos ng 7 taon kaya tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon. Kinuha ni John A. ang tala-arawan ni Min Australia kung saan nakatala ang maliliit na alaala ng dalawa ng
magkasama silang nakatira. Sinubukan niyang kumbinsihin ang itim na tao na ipaglaban ang hustisya para kay Min Australia. Bagaman medyo nag-alinlangan ang itim na tao, ibinalik niya ang talaarawan. Pagkatapos magsimulang magtrabaho, bumalik siya sa workshop. Sinundan siya ni Jeon Liu upang kumbinsihin siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaharap niya ang amo at ang tatay ng amo. Napansin ng tatay ng amo na bago siya at tinanong kung saan siya nakatira at kung paano siya nakarating sa pabrika. Nagsinungaling si Zion Afi na nag-bus siya, ngunit nalantad siya ng amo dahil walang bus stop malapit sa pabrika. Sa oras ng kagipitan, itinuro ng isang katabing manggagawa na magkasabwat sila ng labor consultant na dumating noon. Nang marinig ito ng amo, agad siyang nag-utos na hulihin siya. Nakailag si Zion Ni at nakatakas sa paghabol. Naghihintay si Namuji at Hiso sa labas at natuklasan nila ang panganib sa pamamagitan ng surveillance camera, kaya agad silang nagmaneho upang sunduin siya. Nang sumakay ang tatlo sa kotse at naghanda na silang tumakas, biglang dumating ang isang police car at hinarangan sila. Inakusahan sila ng pulisya ng iligal na pagpasok at pagkuha ng video, kaya gusto silang dalhin sa police station. Ipinaliwanag ni Mujin na may namatay na trainee dito, kaya dumating sila upang alamin ang katotohanan. Sumigaw ang amo at ang tatay ng amo na masyadong matalino si Min Australia, kaya ginulo niya ang pagpapatakbo ng makina. Karamihan ay karapat-dapat mamatay. Sa sandaling ito, galit na sumugod ang itim na tao. Sumigaw siya sa karamihan, ang kumpanya ang nag-utos kay Min Australia na mag-overtime. Dapat sana ay nabuhay siya, ngunit walang pusong ginawa siyang ginto ng kumpanya. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa lahat ang ebidensya ng insidente. Noong gabi ng insidente, tinuturuan ni Min Australia ang itim na tao ng Korean. Masaya niyang sinabi, malapit na akong umuwi para sa pista ng kalagitnaan ng Taglagas. Pag-uwi ko, magdadala ako ng masarap na tadyang para sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, tinawag siya ng foreman para mag-overtime, sinabing nasira ang makina at kailangang ayusin. Kung matatapos lang niya ang order na ito, makakauwi na siya sa susunod na araw. Nang nag-aayos si Min Australia, naipit ang buong braso niya sa makina. Ngunit dahil sa nasirang kagamitan, hindi niya ito maalis. Agad na tinawagan ng amo ang kanyang tatay. Sinabi niya na kung matutuklasan na pinag-overtime ang trainee sa gabi, lalo na sa pista ng kalagitnaan ng Taglagas, sila ay papatawan ng mabigat na multa. Kung sakaling mabuhay si Min Australia, hihingi pa siya ng kabayaran para sa aksidente sa trabaho. Ang pabrika ay malalagay sa peligro ng pagkabangkarote. Nag-utos ang tatay ng amo na patahimikin ng amo ang lahat ng manggagawa at akusahan si Min Australia na siya mismo ang nag-ayos kaya siya naipit. Hintayin muna siyang tuluyang mamatay bago siya dalhin sa ospital gamit ang sasakyan ng pabrika. Pinalayas ng amo ang lahat ng manggagawa na sumusubok na iligtas siya. Siya at ang foreman ay tumayo sa isang tabi hanggang sa huling hininga ni Min Australia. Sa huli, pinigil ng itim na tao ang kanyang kalungkutan, nagtago sa dilim at nirecord ang buong pangyayari. Matapos malantad ang katotohanan, sa panawagan ng mga itim, lahat ng manggagawa ay nagpatunay na si Min Wook ay pinatay ng amo. Ipinagtanggol ng amo na nakipagkasundo na siya sa pamilya at sa legal na aspeto ay wala ng problema. Ngunit ang matuwid na si Mugin ay matinding itinuro na hindi makakatakas ang amo sa pananagutang kriminal. Iniulat niya ang maling oras ng pagkamatay ni Min Wook sa ganap na 12 oras 5 minuto de Oktubre 1. Ngunit ipinapakita ng video na hanggang 12 oras 20 minuto de ay buhay pa rin si Min Wook. At mula noong Oktubre 1, opisyal nang nagkabisa ang regulasyon sa proteksyon para sa mga trainee. Haharapin ng amo ang 7 taon sa bilangguan at 100 milyon na multa. Kaya't ang sakim na mag-ama ay dinala ng pulisya. Inilathala ng media ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Min Wook. Sa wakas ay naibalik din ang hustisya para sa kanya ng 3 tao. Pumunta ang 3 tao sa bahay ni Min Wook at ibinigay sa ina niya ang video na kinunan niya bago siya pumanaw. Umiiyak ang nanay ni Min Wook. Malabo na nakita ni Mujin ang kaluluwa ni Min Wook na laging sumusunod sa kanyang ina. Para mas matagal na makasama ni Min Wook ang kanyang ina, nanatili siya para kumain. Nang maghiwalay sila, pinapasok niya sa kanyang katawan si Min Wook at gumawa ng nakakatawang galaw ng kamay sa ina. Niyakap ng mahigpit ng nanay ni Min Wook si Mujin at pinasalamatan siya ng may paghikbi sa lahat ng ginawa nila. Naglalakad si Mujin sa kalye nang bigla siyang ma-electrocute ng high voltage na kuryente at nawalan ng malay. Nang magmulat muli siya, nakita niya ang kanyang sarili sa walang hanggang espasyo. Sinabi sa kanya ng tagapagbalita ng underworld na nakasaad sa kontrata na kailangan niyang tulungan ang mga kaluluwang hindi matahimik na mag-supervise at walang limitasyon sa dami ng mga kaluluwa. Pinayuhan siya nito na huwag isipin na tapos na ang misyon, kundi magpatuloy sa pagsasagawa ng responsibilidad. Nagising si Mujin sa ospital. Ipinagbigay alam ng doktor na si Nam na may suot na salamin kay Hiro na normal ang resulta ng pagsusuri at maaari na siyang lumabas agad. Habang nag-aasikaso si Hizo para sa paglabas, si Mujin ay nagulat na nakita ang babaeng nasa kabilang kama na biglang bumangon at tumingin sa kanya. Nang makita na kinakabahan siya, iminungkahi ni Jeon una magsauna para makabawi ng enerhiya. Inilibing ni Mujin ang kanyang sarili sa buhangin para umidlip, ngunit pagmulat niya, nakita niya ang isang babae na nakahiga sa tabi niya. Sa takot, dali-dali siyang bumangon. Sumunod, muling nawala ang babae, ngunit nang buksan niya ang kabinet, muling lumitaw ang babae sa salamin. Pinagalitan ni Mugi na ito ay isang psychological tactic na unti-unting pumapasok sa kanyang buhay. Ginagawa siyang hindi makatakas. Maingat siyang bumalik sa opisina at paghiga niya sa sofa, nakita niyang nakaupo na ang babae sa harap ng kanyang desk. Hiniling niya sa babae na sabihin kung anuman ang gusto nitong sabihin at huwag na siyang takutin. Tumayo ang babae at
ipinakilala ang sarili gamit ang kanyang employee card. Ang pangalan niya ay Unyaong, isang nurse. Sinabi ni Mujin kay Unyaong na sabihin ang kanyang hinaing, ngunit direkta siyang pumasok sa katawan nito. Hanggang sa dumating si Hizo para magtrabaho, si Mujin ay nanatiling walang galaw sa kanyang lugar. Hindi napansin ni Hizo ang kakaiba, kaya galit na nagreklamo sa kanya na binubuli siya ng kanyang nakatatandang kapatid at umaasang tutulungan niya siyang maghiganti. Nakatingin si Fuji sa kanyang sarili sa salamin at narinig ang dalawang salita na paghihiganti. Tumingin siya ng diretso kay Hizo at hiniling na kumilos agad. Sinabi ni Hizo na hindi ito ang tamang oras at medyo kakaiba ang itsura ni Mujin, kaya dapat muna silang pumunta sa ospital. Nang lumitaw ang gusali ng ospital sa harap nila, biglang nagalit si Mujin. Siya ay humihingal na parang may matinding galit sa ospital. Natakot si Hizo sa hitsura niya at dali-dali siyang dinala sa emergency room. Ang nag-examine kay Mujin ay ang parehong doktor na si Nam na may suot na salamin. Hiniling niya kay Mujin na buksan ang kanyang mga mata at ilabas ang kanyang dila. Tumingin si Mujin kay si Nam at nagsabing, kakaiba, nakita na. Pagkatapos ay tumayo siya at hinila ang kwelyo ng kalaban. Tinatanong siya kung bakit niya ginawa iyon sa kanya. Nagmamadaling dumating ang mga medical staff at pinilit na hilahin si Mujin. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Hizo. Sinabing hindi nasa tamang pag-iisip si Mujin. Hindi nag-alala si Nam at galit na umalis. Ngunit sa daan pabalik sa opisina, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likod na para bang may sumusunod sa kanya. Bago pa siya makareact, sinipa siya ni Mujin at pinabagsak sa lupa. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang pulis. Ngunit narinig niya si Mujin na tinawag siyang bagong dating at pinagalitan siya na hindi siya doktor at walang karapatang manghimasok. Ang mga salitang ito ay eksaktong sinabi niya kay Unyong noon. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Nam ang matigas ang ulo na figura sa katawan ni Mujin. Labis siyang natakot. Lumapit si Mujin at hinila ang kwelyo niya at sumisigaw. Ginawa ko lang ang sinabi mo, bakit mo ako sinisisi? Bakit mo ginawa ito sa isang baguhan? Tinanong ni Nam kung sino talaga si Mujin. Muling sinuntok ni Mujin at pinabagsak siya. Tumakbo si Hizo at John para hilahin si Mujin. Pagkatapos ay pinalayas ang tatlo ng mga gwardiya sa ospital. Pagkatapos maging matino, naalala ni Mujin ang kanyang mga ginawa kanina. Naintindihan niya na sinapian siya ng isang kaluluwang hindi matahimik. Sa sandaling iyon, may malakas na ingay mula sa likuran. Isang nurse ang nahulog mula sa itaas na palapag. Ibinuka ng nurse ang kanyang mga mata at tumingin kay Mujin. Pagkakita sa kanya, napagtanto ni Mujin na ang nahulog ay si Yunyeong na sumapi sa kanya. Ang eksenang ito ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na si Yunyeong ay maraming hinanakit. Tinulungan siya ni Jayon na magsaliksik sa impormasyon ng ospital. Natuklasan nila na may talaan ng isang nurse na nahulog mula sa itaas, ngunit walang tiyak na impormasyon. Ito ay sapat na upang patunayan na tama ang sinabi ni Mujin. Siguro ang nahulog na nurse ay may hindi nalalamang hinanakit. Sapat na sa pakiramdam ni Mujin na hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Sa payo ni John naghanap siya ng isang babaeng pari na marunong mag-exercise. Tumitingin ang babaeng pari sa likuran at si Mujin ay takot na lumuhod at nagbigay pugay, yumuyuko at sumisigaw ng pagbaba ng dakilang general. Sabi niya hindi siya nangangahas na gumawa ng masama. Pagkatapos magbigay pugay, sinabi niya kay Mujin na si Mujin ay dapat napatay na at swerte na lamang at pinoprotektahan siya ng dakilang general kaya't mayroon pa siyang kaunting hinina. Kailangan niyang sundin ang mga utos ng dakilang general. Nakita ni Jayon na may killer vibe ang babaeng multo na sumusunod kay Mujin kaya tinanong niya kung paano ito malulutas. Kinuha ng pari ang mga talisman para itulak ang kanyang Sinabi niya na may promo silang discount at dapat bumili ng marami. Naramdaman ni Mujin na niloloko siya kaya naghanap siya ng pastor at monghe. Bilang resulta, muntik na siyang maalis sa trabaho sa daan habang naglalakbay sa mga ritual. Sa payo ni John si Mujin ay may hawak na talisman at suot na rosaryo, umaasang hindi na siya hahanapin ng babaeng multo. Ngunit nang bumalik siya sa opisina, muling lumitaw si Unyong. Umaasa siyang ikwento ni Unyong ang kanyang istorya. Sabi niya, iyon lang ang paraan para matulungan niya siya. Nang makitang nakatayo lang si Unyong, pinuri niya si Unyong sa pagiging magaling. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang mensahero ng underworld. Sa ilalim ng kanyang utos, muling pumasok si Unyong sa katawan ni Mujin. Bumalik ang oras noong buhay pa si Unyong. Siya ay isang bagong nurse sa ospital. Hindi niya natanggap ang karapat-dapat na pagtrato ng isang baguhan. Buong linggo siyang nag-overtime. Kahit na ganoon, ang matandang nurse na namamahala sa kanyang paggabay ay masungit pa rin at ang kanyang mga salita ay puno ng pangungutya at panlalait. Sinabi niya na siya ay walang silbi. Ibinabaon niya ang kanyang hinanakit sa kanyang puso. Bagamat sinuri niya ang mga silid ng pasyente tulad ng dati. Ngunit napahiya siya dahil sa kung ano ang itawag niya sa pasyenteng babae. Yumuko siya para humingi ng paumanhin. Ngunit nakita pa rin ito ng matandang nurse at lalo pa itong naging masama sa pagbibigay sa kanya ng mas maraming trabaho. Ang matinding presyon at patuloy na stress ay nagpatakot sa kanya sa trabaho. Pinayuhan siya ng kanyang kasamahan na magtiis. Sinasabing ang matandang nurse ay sensitibo dahil nawalan siya ng anak noong nakaraang taon at gusto siyang magbuntis muli, ngunit pinigilan siya ng head nurse na mag-absent. Nagbuntong hininga ang kanyang kasamahan na ang bansa ay naghihikayat ng pagdami ng populasyon. Ngunit sa ospital, kailangan mong tingnan ang mukha ng iba kahit nasa pagbubuntis. Lahat ay nagdadalamhati sa loob. Pinakalma ni Onyeong ang kanyang sarili at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hiniling sa kanya ng doktor na si Nam na may salamin na turukan ng potassium. Tinukoy niya na chloride para sa pasyente. Nagtanong si Onyeong, sa ulat, ipinapakita na ang mga parameter ng pasyente ay bumalik sa normal at hindi na kailangan ng potassium chloride. Kinutya siya ng doktor na siya ay isang baguhan at walang karapatang makialam. Nang utusan siyang
sumunod sa utos, isinulat ni Union ang utos ng doktor sa kanyang notebook bago ibinigay ang iniksyon sa pasyente. Pagkatapos huminga ng maluwag, nagreklamo siya sa kanyang kasamahan na nag-overtime siya sa buong linggo at napagod na siya. Iminungkahi ng kanyang kasamahan na magreklamo siya sa komite. Sinabi niya na tinanggap ng komite ang kanyang reklamo, ngunit sinabi sa kanya na maghintay at magtiis. Hindi na siya makatiis at gusto na niyang mag-resign. Sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan, kung magre-resign bago pa ang isang taon, hindi ito mabibilang bilang karanasan sa trabaho at hindi siya makakapunta sa ibang lugar. Bukod pa rito, tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang sa kanyang trabaho bilang nurse. Sinubukang pigilan ni Unyaong ang kanyang luha at patuloy na nagtiis. Ngunit nakuha ng matandang nurse ang kanyang reklamo. Pinagalitan siya ng matandang nurse dahil sa paggawa ng gulo at itinapon ang ulat. Dumulas ang ulat sa ilalim ng kabinet. Nang kukunin na sana ng dalawa, tumunog ang emergency alarm sa speaker. Ang pasyente na binigyan ng potassium chloride ang may problema. Nagreklamo ang pamilya ng pasyente na may medikal na insidente sa ospital. Humingi ng paumanhin ang doktor na sinam na may salamin sa pamilya, ngunit sinisi si Union na inakusahan siyang pabaya sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Unyaong na sinunod niya ang utos ng doktor, ngunit iginiit ng doktor na kasalanan niya ito. Hinila siya ng matandang nurse para humingi ng paumanhin sa pamilya, pinilit siyang umamin sa kasalanan at inutusan pa siyang magsulat ng isang pagpapaliwanag. Inilabas ni Unyaong ang kanyang maliit na notebook para patunayan na utos ito ng doktor. Pinaalalahanan siya ng matandang nurse na kahit anong paliwanag niya, maniniwala lang ang mga tao sa doktor. Ang kailangan nilang gawin ay pigilan ang insidente na lumala at makaapekto sa reputasyon ng ospital. Naramdaman ni Unyaong ang desperasyon sa pagkuha niya ng kasalanan na hindi naman talaga sa kanya. Sa sandaling ito, narinig niya ang matandang doktor na pinapaalalahanan si EC Nam na may salamin na tiyakin na sirain ang mga naugnay na medikal na utos at mga form na may kaugnayan sa insidente at huwag maging pabaya. Pagka kumalat ang balita tungkol sa medikal na insidente, maapektuhan ang buong ospital. Alam ni Unyaong na siya ang magiging scapegoat. Sa kanyang desperasyon, umalis na siya sa mundo. Ang sinapian na si Mujin ay nahulog mula sa rooftop. Takot na takot siyang sumigaw. Sa kabutihang palad, inalayan siya ng mensahero ng underworld at marahan siyang lumanding sa lupa. Nagreklamo si Mujin na hindi na pwedeng sumapi si Unyaong sa kanya. Tanging sa pagiging matino lang niya, magagamit niya ang kanyang katawan at kamalayan upang tulungan si Unyaong. Napansin ng mensahero ng underworld na gusto niyang iwasan ang responsibilidad, kaya sinabi niya na lumapit siya ng kaunti. Gusto niyang turuan siya kung ano ang susunod na gagawin. Umakbang si Mujin palapit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagyanig sa lupa. Hindi makontrol ang katawan at nanginginig. Nagising si Mujin sa isang matinding pagyanig. Nagbibigay ng babala ang kanyang telepono sa lindol. Ipinapakita ng impormasyon na nagkaroon ng magnitude 5.1 na lindol sa lugar na ito. Naintindihan niya na sa pagtulong lang niya kay Unyaong nalinisin ang kanyang pangalan, makakalaya siya sa kontrol ng mensahero ng underworld. Agad-agad, dinala niya si Hizo at John Liu upang simulan ang investigasyon sa kaso ni Unyaong. Nakipag-ugnayan si Hizo sa nakababatang kapatid ni Unyaong sa pamamagitan ng kanyang social media. Agad na nagtungo si Mujin sa bahay ni Unyaong. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng mga magulang ni Unyaong ang pagkamatay ng kanilang anak. Nang nagtatrabaho ang kanilang anak na babae sa ospital, palagi itong nagbibigay ng magandang balita at hindi nagbabahagi ng masamang balita. Hindi alam ng mga magulang na ang kanilang anak ay naglapat ng napakaraming pagdurusa. Ang ama ni Unyaong ay pumunta sa ospital para tanungin ang dahilan ng insidente at nagtungo din sa pinakamalaking law office sa Seoul. Ngunit kalahati lang ng kaso ang naasikaso at walang resulta. Kahit ang abogado ay walang magawa, hawak ni Mujin ang business card ng abogado na ibinigay ng ama ni Unyaong. Nagpasya siyang bisitahin ang abogado na humawak sa kaso. Kasabay nito, si Hizo ay nagbabantay sa ospital. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa nurse na malapit kay Unyaong, ngunit walang silbi dahil pumirma ang mga nurse ng non-disclosure agreement, kaya hindi sila naglakas loob na sabihin ang kahit na anong salita. Ang matandang nurse na dating namahiya kay Unyaong ay nabubuhay sa takot sa buong araw. Ang doktor na sinam na may salamin na dating nag-akusa kay Unyaong ay galit na sumisigaw. Nakatagal na ang bagay na ito, bakit may naghahanap-hanap sa nakaraan? Binalaan niya ang matandang nurse na pamahalaan ng maayos ang ibang mga subordinate na iba sa kanya. Ipinahayag niya na kung malaman ng mga matataas na opisyal ng ospital, lahat sila ay mapapasok sa malaking gulo. Walang hiya pa niyang sinisi ang pagkamatay ni Unyaong sa matandang nurse, sinabing dahil matagal na siyang pinapahirapan ni Unyaong kaya siya nagkaroon ng matinding kilos. Matinding sumalungat ang matandang nurse. Itinuro niya ng direkta si EC Nam na nagbigay ng maling utos na siyang pangunahing dahilan ng pagkamatay ni Unyaong. Nagtuturuan ang dalawa. Sa huli, inutusan ni EC Nam ang matandang nurse na pigilan ang sitwasyon na lumala. Walang nakuhang impormasyon si Hizo sa ospital, kaya sumama siya kay Mujin sa law office. Pinagtanggol naman ng abogado ang ospital. Sinabi niya na walang panggigipit sa trabaho at ang pagkamatay ni Unyaong ay marahil dahil siya ay sensitibo at mahina. Ang dalawa ay lumipat naman sa istasyon ng pulis. Ang pulis na namamahala sa kaso ay nagtapos na si Unyaong ay umalis dahil sa problema sa pag-ibig. Sa panahon ng investigasyon, nalaman nila na dati ay masayahin si Unyaong. Ngunit pagkatapos makipaghiwalay sa kanyang nobyo, naging miserable ang kanyang buhay at sinabi pa nga na ayaw na niyang mabuhay. Iminungkahi ni Hizo na baka binubuo ng ospital ang kwento ng problema sa pag-ibig ni Unyaong para matakpan ang panggigipit
pagigipit sa trabaho. Marahil kung mahanap lang nila ang dating nobyo ni Unyaong, magkakabuwag ang kanilang kasinungalingan. Sa sandaling ito, may kasiglahan na ipinakita ni John A. ang bagong bili niyang video camera glasses. Sinabi niya na gagamitin niya ito para pasukin ang ospital at mag-imbestiga. Pinapaalalahanan siya ni Hizo na noong nakaraang beses na sinapian si Mujin at nag-ingay sa ospital, na ilagay sila sa blacklist ng ospital at hindi na sila makakapasok para mag-imbestiga. Nang tumayo si Hizo, aksidente niyang nahulog ang mga dokumento sa mesa. Ang isang pahina ay dumula sa ilalim ng mesa. Biglang naalala ni Mujin ang eksenang ito. Noong sinapian siya ni Unyaong, ang kanyang reklamo sa panggigipit sa trabaho ay nahulog din sa ilalim ng kabinet. Naintindihan niya na kung makita nila ang ulat na iyon, mapapatunayan nila na si Unyaong ay pinapahirapan. Dahil mayroon na silang plano, nagpanggap si John A.C. bilang isang doktor. Suot niya ang video camera glasses at matapang na pumasok sa ospital. Si Mujin ay nag-utos mula sa loob ng kotse. Dahil malaki ang ospital, hindi kilala ng maraming nurse ang lahat ng doktor. Hindi nagdulot ng pagdududa ang paglitaw ni John A.C. Sa halip, dahil sa kanyang gwapong itsura, naging baliw sa kanya ang mga batang nurse. Si Jean ay nakatitig sa screen ng video na kinuna ni John A. nang bigla niyang makita ang nurse na dating namahiya kay Yung Iyon. Agad siyang pumasok sa ospital, gustong kumbinsihin ang babae na sabihin ang totoo. Sa kasamaang palad, nakita siya ni E.C. Nam na may salamin. Tinuring siya ng doktor na isang baliw at inutusan ang mga gwardya na habulin siya. Sa sandaling ito, nabuking din si John A. Nagkunwari siya na siya ay isang bagong resident doctor, ngunit binuking ng isang nurse ang kanyang kasinungalingan. Ang bagong resident doctor ay babae. Nagsinungaling siya na siya ay isang resident doctor ng urology department. Itinuro ng kalaban na walang urology department ang ospital. Nakita ni John A. na hindi na siya makakapagtago pa, kaya naghanap siya ng pagkakataon na tumakas. Upang maiwasan ang paghabol, hinubad niya ang kanyang puting coat at tumakbo sa hagdanan. Nakasalubong niya si Mujin na tumatakas din mula sa paghabol. Nagkasama silang tumakas sa rooftop. Pagkahinga nila ng maluwag, nakita nila ang matandang nurse na nakatayo sa dulo ng rooftop. Pagkatapos pala ng pagkamatay ni Unyon, lahat ng nurse, bagamat pumirma ng non-disclosure agreement, ay alam na matagal na siyang pinapahirapan ng matandang nurse. Tinuring nila ang matandang nurse na isang salarin at iniiwasan siya sa lahat ng lugar. Ang matandang nurse ay nabubuhay sa pagdurusa at pagsisisi sa buong araw at, sa takot, hindi na niya talaga kaya ang pagdurusa at gusto na niyang makalaya. Nagmamadaling lumapit si Mujin para kumbinsihin siya. Kung gusto ng matandang nurse na tubusin ang kanyang mga kasalanan, maaari niyang sabihin ang totoo. Nakapagdesisyon na ang matandang nurse at lumapit si Mujin para pigilan siya, ngunit agad siyang sinapian ni Unyaong. Nang makita ng matandang nurse ang mukha ni Unyaong, umiyak siya at humingi ng paumanhin. Ginamit niyon ang katawan ni Mujin upang hilingin sa matandang nurse na mabuhay upang tubusin ang kanyang mga kasalanan. Siya lang ang nakakaalam ng buong kwento. Nakumbinsi ang matandang nurse. Niyakap niya si Mujin at umiyak nang may pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos ng insidente, nahanap ni John E. ang reklamo na nahulog sa ilalim ng kabinet. Matapos ang pagsusumikap ni Hiro na kumbinsihin, ang nurse na may magandang relasyon kay Unyaong ay pumayag din sa interview. Kinumpirma niya na nagsinungaling ang ospital para matakpan ang krimen, na sinasabing nagkaroon si Unyaong ng negatibong saloobin dahil sa pakikipaghiwalay niya sa kanyang nobyo. Binalaan ng ospital ang mga doktor at nurse na kung kumalat ang balita tungkol sa panggigipit sa trabaho, magiging kakutsaba silang lahat. Ang imahe ng ospital ay magdurusa rin ng matinding pag-atake. Ang direktang dahilan ng pagkamatay ni Unyaong ay isang medikal na insidente na malinaw na hindi kasalanan ni Unyaong, ngunit sinisi ng attending physician si Unyaong na nagresulta sa pagiging sangkot ni Unyaong sa isang kaso na nakaapekto sa kanyang karera. Matapos ipalabas ang video ng interview, mabilis itong umabot sa milyong views. May mga netizens na nagbigay sa kanila ng 50 milyon won. Ang lahat ay umuusad sa magandang direksyon. Sa sandaling ito, nakatanggap si John A. ng mensahe. Sinabi ng kabilang panig na alam nila ang kwento ni Unyaong. Agad na nagtungo ang tatlo para makipagkita sa kabilang panig. Hindi inaasahang ang kabilang panig ay ang dating nobyo ni Unyaong. Sinabi ng dating nobyo na bago makipaghiwalay si Unyaong sa kanya, masama na ang kanyang kalagayan. Pinayuhan niya si Unyaong na mag-resign, ngunit sinabi ni Unyaong na umiinom siya ng antidepressant. Umaasa siya na makakakuha ng leave dahil sa depresyon. Nagsisisi ang dating nobyo dahil hindi niya pinakinggan ang mga hinaing ni Unyaong at hindi siya tinulungan sa kanyang mga problema. Niyakap ni Mujin ang dating nobyo na umiiyak at sinisisi ang sarili. Alam niya na hindi siya sisisihin ni Unyaong. Nagpaalam sila sa dating nobyo at bumalik sa opisina. Nakita ni Mujin ang isang bag ng mga dokumento sa pintuan. Sa loob ay ang mga verbal na utos ni E.C. Nam na may salamin na isinulat ni Unyaong sa kanyang notebook. Sa panahong iyon, inutusan ni E.C. Nam na may salamin ang matandang nurse na sirain ang lahat ng ebidensya. Ang matandang nurse ay orihinal na nilagay ang notebook sa paper shredder. Ngunit naisip niyang dapat siyang magtago ng isang bagay, kaya sa huli ay kinuha niya ang notebook. Dahil sa notebook na ito, agad na nagpunta si Mujin at ang mga magulang ni Unyaong sa Ministry of Labor upang maghain ng reklamo. Hinihiling ang isang masusing investigasyon sa medical na error na walang kinalaman kay Unyaong. Naghain din sila ng isang kahilingan para sa isang espesyal na pagsubaybay sa trabaho. Inilathala ni Dayon E. ang buong proseso at ininterview ang pamilya ni Unyon at si Mujin. Nagpadala ang Ministry of Labor ng mga tao para kunin ang mga naugnay na dokumento ng ospital upang alisin ang mga abnormal na pangyayari tulad ng panggigipit sa trabaho. Hindi mapakali si E. Nam na may salamin dahil sa kanyang masamang ginawa.
Palagi niyang nararamdaman na may nakatingin sa kanya at may nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Mayroon din siyang pakiramdam na may nakabara sa kanyang dibdib at hindi siya makahinga. Sinabi ng kanyang senior sa kanya na ang pinakamalaking problema ay ang psychological factor. Kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, masisira ang kanyang karera bilang isang doktor. Inilathala ng telebisyon ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Unyaong at ibinunyag ang responsibilidad ng ospital. Sasampahan ng kaso ng piskal si Nam na may salamin at ang matandang nurse. Ang video ni John E. ay nanguna sa mga search rankings dahil sa pangyayaring ito. Agad na naging maimpluwensyang personalidad ang tatlong tao. Maraming mamamayan ang kusang loob na pumunta sa ospital para magbigay-pugay kay Unyaong. Naglagay din ng isang bungkos ng bulaklak ang matandang nurse, umaasa na mapapatawad siya ni Unyaong. Nakita ni Mujin ang figura ni Unyaong na lumitaw sa tabi ng matandang nurse. Nang umalis ang matandang nurse, lumapit si Unyaong sa kanya. Ayaw na niyang sapiin, kaya nagmamadali siyang pinaalalahanan si Unyaong na huwag lumapit. Huminto si Unyaong at yumuko sa kanya, lumuluha. Umiiyak din si Mujin sa pagpapaalam sa hindi matahimik na kaluluwa ni Unyaong. Tuwang-tuwa siya na makakaalis na ng payapa si Unyaong sa mundong ito. Pagkatapos makumpleto ng tatlo ang kanilang misyon, nagpasya silang magsama-sama upang magdiwang. Bumagal si Mujin dahil huminto siya para itali ang kanyang sintas. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang bus na tuwid na patungo sa kanya. Halos masagasaan si Mujin ng bus. Muli siyang bumalik sa walang hanggan at sinisi ang death messenger sa paggawa ng kalokohan sa kanya. Ipinaliwanag ng messenger na hindi siya ang dahilan ng kanyang kapahamakan, kundi ang pagod na bus driver. Ang dahilan kung bakit pagod ang driver ay dahil ang kumpanya ng bus ay nagtalaga ng hindi makatwirang schedule na pinaikli ang oras ng pahinga ng driver. Nagalit si Mujin at sinabing ang problema sa sistema ay dapat malutas ng isang mambabatas. Nag-utos muli ang death messenger na dapat siyang humanap ng paraan upang baguhin ang umiiral na sistema upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga manggagawang may mababang antas. Bumalik sa totoong mundo, nakita ni Mujin ang kanyang sarili na nakaupo sa harap ng bus. Halos magdulot ng malaking sakuna, patuloy na humihingi ng tawad ang bus driver. Nagreklamo rin sina Hizo at John E. sa isa't isa. Pinabayaan niya si Mujin na tumayo at aliwin ang bus driver na sinasabing hindi kasalanan ng driver ang pagmamaneho habang pagod, kundi ang hindi makatwirang sistema. Napagkamalan ng driver na nauntog ang ulo ni Mujin, kaya patuloy siyang nagtatanong kung kailangan ba niyang pumunta sa ospital. Pagbalik sa opisina, ikinuwento ni Mujin ang pag-uusap niya sa death messenger kina Hizo at John E. Noon lang nila naintindihan kung bakit hindi niya pinansin ang nangyari. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Mujin mula sa kanyang ama na nagsabing kakaiba ang pag-ugali ng kanyang ina kamakailan at pinauwi siya para tingnan ito. Pagka-uwi, nakita ni Mujin na may bagong tuta sa kanilang bahay. Sinabi ng kanyang kapatid na lalaki na dinala ito ng kanilang ina. Pagka-uwi ng ina, nakita ni Mujin na may isang tiya sa likod nito, kaya't lumapit siya upang batiin siya. Ngunit nagulat ang kanyang ina at nagtanong kung nakikipag-usap ba siya sa isang ne. Noon niya lang naintindihan na ang tiya ay isang multo. Habang hindi nakatingin ang kanyang ina, umupo si Mujin sa kwarto at tinanong ang tiya tungkol sa kanyang pagkatao. Ngunit tahimik lang ang tiya at tumingin sa kanya. Napansin niya na nakikita rin ng tuta ang tiya. Patuloy itong winawagayway ang buntot nito sa direksyon ng tiya. Tinanong ni Mujin ang pinagmulan ng tuta. Sinabi ng kanyang ina na pag-aari ito ng kanyang kasamahan sa trabaho. Matapos mamatay ang kanyang kasamahan sa atake sa puso, walang nag-aalaga sa tuta, kaya dinala niya ito sa bahay. Tumingin si Mujin sa tiya sa sulok ng kwarto at inilarawan ang kanyang hitsura sa kanyang ina. Hindi makapaniwala ang kanyang ina. Sa lahat ng ito, hindi pa kailanman nakita ng kanyang anak ang kanyang kasamahan sa trabaho. Sinungaling si Mujin, sinabing magkamukha ang mga taong nasa ganitong edad upang mawala ang pagdududa ng kanyang ina. Nang makita niya ang kanyang ina na nag-ayos at nagsuot ng magandang damit bago umalis, naalala ni Mujin ang reklamo ng kanyang ama na tuwing Sabado, nag-aayos ang kanyang asawa at pumupunta sa isang lugar na hindi niya alam. Tahimik na sinundan ni Mujin ang kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ina at ang isang grupo ng mga kasamahan sa trabaho na nakasuot din ng magagandang damit na pumapasok sa isang auditorium sa Universidad ng Korea. Ang kanyang ina ay isang tagapaglinis sa universidad na ito, kaya't nalilito si Mujin kung bakit siya pumapasok sa universidad sa labas ng oras ng trabaho. Napakabilis, nakita niya ang kanyang ina at ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na sinusuri ang kanilang mga kasuotan. Isang matabang tiya ang pinagalitan ng pampublikong pinuno ng grupo dahil sa mansa sa kanyang kwelyo at kakulangan ng isang butones. Ipinag-utos ng pinuno ng grupo na ang mga tagapaglinis ay dapat na sumunod sa estilo ng paaralan at kinakailangang magsuot ng uniforme. Sumunod si Mujin sa lahat at suminok sa silid-aralan. Natuklasan niya na ito ay isang pagsusulit upang suriin ang kakayahan ng mga tagapaglinis. Bago magsimula ang pagsusulit, mayroong isang taong nagtaas ng kanyang kamay at nagulat na ang asawa ng isang kasamahan sa trabaho ay na-ospital at ang kasamahan ay nag-alaga ng pasyente sa ospital sa buong gabi, kaya't siya ay mahuli ng kaunti. Ginamit ng pinuno ng grupo ang moralidad upang paikutin sila na sinasabing nagtatrabaho sila sa isang nangungunang universidad sa bansa at dapat ay mayroong kaukulang pag-ugali sa loobin at pagkatao. Ang periodic competency exam ay ginaganap na sa loob ng 3 buwan. Ang mga absent o late ay hindi karapat-dapat magtrabaho dito. Nagsimula na ang pagsusulit, ngunit walang tanong na naugnay sa paglilinis ang nasa pagsusulit. Sa halip, ang mga tanong ay tungkol sa mga pinagsamang pangalan ng mga paaralan at aklatan na nakasulat sa Ingles. Nag-alala ang ina ni Mujin na nagkamot ng kanyang ulo. Biglang huminga
niya ng malalim ang multo ng tiya na nakaupo sa tabi ni Mujin at hinawakan ang braso ni Mujin na parang humihingi ng tulong. Sa isang saglit, nakita ni Mujin ang buhay ng tiya noong siya ay nabubuhay pa. Sa isang pagsusulit, hawak ng pinuno ng grupo ang test paper ng tiya na may markang 0 upang ipahiya siya. Ipinaliwanag ng tiya na hindi niya naiintindihan ang English at Chinese characters. Binalaan siya ng pinuno ng grupo na sa pagkakataong ito ay babalaan lang siya. Sa susunod na mabigo ka sa pagsusulit, direkta ka nang tatanggalin sa trabaho. Nang mapagtanto ni Mujin na ang tinatawag na competency exam ay isang paraan ng panliligalig sa mga tagapaglinis, inirecord niya ang mga salita ng pinuno ng grupo. Pagkatapos ng pagsusulit, niyaya ni Mujin ang kanyang ina na magkape. Tinanong niya ang mga detalye kung ano ang nangyari matapos na ipahiya ang multo ng tiya. Naalala ng kanyang ina na matapos ang pagsusulit na iyon, tinanggal ng pinuno ng grupo ang isang kasamahan sa trabaho na hindi pumasa. Lumuhod ang kasamahan at nagmakaawa, sinasabing siya at ang kanyang apo ay umaasa sa isa't isa at hindi niya kayang mawala ang trabahong ito. Binaliwala ng pinuno ng grupo ang sitwasyon ng iba at iginiit na tanggalin ang kasamahan. Ang sitwasyon ng kasamahan ay nagpatrauma sa multo ng tiya na nabalaan na noon. Upang makapasa sa pagsusulit, siya ay nagtatrabaho at nag-aaral ng sabay. Dahil sa matinding pagod sa isip, nagkaroon siya ng palpitations. Bago ang susunod na pagsusulit, hinulaan ng isang karanasan na kasamahan sa trabaho na ang pagsusulit ay maaaring tungkol sa kanta ng paaralan, kaya iminungkahi niya sa lahat na maghanda. Hindi alam ng multo ng tiya kung paano kantahin ang kanta ng paaralan, kaya't nag-aral siya tuwing gabi at nagtrabaho ng sunod-sunod sa loob ng ilang araw ng walang tulog. Binalaan siya ng ina ni Mujin na hindi niya kayang ipagpatuloy ang ganoon, ngunit para sa multo ng tiya, basta't mapanatili niya ang trabahong ito, ayos lang kahit na mahirap o nakakapagod. Pagkatapos, sa loob ng 4 na magkakasunod na araw, hindi dumating ang multo ng tiya sa trabaho. Nag-alala ang ina ni Mujin, kaya pumunta siya sa boarding house ng tiya upang tingnan siya. Nakita niya ang multo ng tiya na patay sa ibabaw ng tumpok ng mga materyales sa pag-aaral. Sa tabi niya ay mayroon lamang isang tuta. Pagkatapos marinig ang buong kwento mula sa kanyang ina, naisip ni Mujin na ang multo ng tiya ay hindi simpleng namatay sa atake sa puso, kundi isang trahedya na dulot ng labis na pagtatrabaho at stress mula sa pagsusulit. Pagbalik sa opisina, ikinuwento ni Mujin ang sitwasyon na nalaman niya kina Hizo at Zion hindi maintindihan ni Zion kung bakit pinasasabihan ng paaralan ang mga tagapaglinis. Sinagot ni Mujin na ito ay upang ipahiya sila at pilitin silang mag-resign. Ilang taon na ang nakalipas, isang universidad ang gustong tanggalin ang lahat ng tagapaglinis na nagdulot ng malaking issue. Ang tagapagsalita ng mga tagapaglinis noong panahong iyon ay naging isang miyembro ng pambansang asembleya. Batay sa aral na natutunan noon, hindi na nangahas ang mga paaralan na magtanggal ang trabaho ng hayagan, kaya't ginamit nila ang mga pagsusulit bilang takip. Pumunta ang 3 tao sa paaralan upang hanapin ang pinuno ng grupo at imbestigahan ang sanhi ng kamatayan ng multo ng tiya. Hindi inamin ng pinuno ng grupo na ang kamatayan ng kabilang panig ay may kinalaman sa paaralan. Sa halip, inatake niya sila na sinasabing nagkakalat sila ng maling impormasyon. Gusto ng paaralan na gamitin ang legal na paraan upang kasuhan sila. Dahil wala silang ebidensya upang ipagtanggol ang multo ng tiya, nadama ni Hiso na mahirap lutasin ang bagay na ito. Nagpa siya singuyan na maghiwalay at tanungin ang mga tagapaglinis. Napansin nila na kahit nabihira silang magreklamo tungkol sa kapaligiran sa trabaho, lahat sila ay nagrereklamo tungkol sa pagsusulit. May mga nagreklamo tungkol sa mabigat na trabaho sa paaralan. Sila ay mga di nakikitang tao na hindi kailanman nirerespeto. Mayroon ding mga tumatanggap sa sistema ng pagtatasa ng paaralan na nagsasabing walang trabaho na walang presyo. Matapos makumpleto ang investigasyon, inanalisa ng 3 tao ang mga reklamo ng mga tagapaglinis. Ang kanilang mga reklamo tungkol sa kapaligiran sa trabaho ay mas kaunti kaysa sa kanilang inaasahan. Sa pangkalahatan, lahat ay nagrereklamo tungkol sa pagsusulit. Biglang naisip ni Mujin na ang sistema ng pagsusulit ay hindi lumalabag sa batas. Gayon din, maaaring tumanggi ang mga tao na mag-exam. Kung ganoon, maaari nilang hikayatin ang mga tagapaglinis na tutulan ang pagsusulit. Niyaya ni Mujin ang lahat ng tagapaglinis na kumain at ipinaliwanag sa kanila na sinisisi ng multo ng tiya na walang kinalaman sa paglilinis, kundi sa pag-udyok at panunuya sa pamamagitan ng competency exam. Pagkatapos na makapagsalita, agad na may sumalungat. Naisip ng isang tao na ang pagsusulit ay maaaring maiwasan ang Alzheimer's disease. Sinisi ng isa pa si Mujin sa paggawa ng gulo at sinubukang suhulan sila ng jajangmyeon. Mayroon ding mga naramdaman na hindi sila makakahanap ng trabaho na may ganitong magandang benepisyo sa labas. Sa puntong ito, ang sitwasyon ay unti-unting nawala ng kontrol. Tumayo ang ina ni Mujin. Nanawagan siya sa lahat na huwag magsinungaling sa kanilang sarili. Araw-araw nilang nililinis ang paaralan, ngunit ang mga estudyante na dumadaan ay nagtatapon ng sigarilyo at dumura na binabaliwala ang kanilang pagsisikap. Ginagawa nila ang kanilang trabaho ng marangal. Hindi dapat minamaliit at hindi dapat tanggapin ang hindi makatwirang pagsusulit. Ang pagkamatay ng multo ng tiya ay isang babala sa kanila. Ipinagpatuloy ni Mujin ang sinabi ng kanyang ina at sinabi sa lahat na ang paggamit ng performance bilang dahilan upang tanggalin ang mga tagapaglinis ay pang-aapi. Mayroon silang karapatang tumanggi sa pagsusulit na ito. Bukod pa rito, dahil ang pagsusulit ay ginaganap sa isang holiday, ang paaralan ay dapat na magbayad ng 1.5 beses sa normal na sahod. Ang mga salita ni Mujin ay nagpasiklab ng galit sa loob ng lahat. Sa ilalim ng pamumuno ni Mujin, nagtungo ang lahat sa paaralan upang magprotesta. Walang magawa
ang pinuno ng grupo. Naisip ni Mujin na ang pagtitipon at pagprotesta ng mga tagapaglinis sa oras ng trabaho ay isang hadlang sa trabaho. Nag-utos siya sa kanyang mga nasasakupan na i-record ang pangalan ng lahat at iproseso ito ayon sa internal na regulasyon. Nang makita na medyo nag-aalangan ang lahat, kinuha ng ina ni Mugunghwa ang isang megaphone at sumigaw na sinasabing ang mga tagapaglinis ay tao rin at humiling na ihinto ng paaralan ang hindi makataong mga pagsusulit at magbigay ng pampublikong paghingi ng tawad. Muling nagtipon ang lahat upang hilingin ang mga karapatan na nararapat sa kanila. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang panig at naging magulo ang eksena. Sa sandaling iyon, dumating ang pulis at gusto nilang arestuhin si Mugunghwa sa salang iligal na pagtitipon. Ikinatuwiran ni Mugunghwa na ang paaralan ang may kasalanan, ngunit hindi siya pinakinggan ng pulis. Binuhat nila siya at sinubukang lumabas ng pagtitipon. Mabilis na sumugod ang mga tagapaglinis upang pigilan sila. Agad na naging magulo ang eksena. Si Mujin ay kinulong sa istasyon ng pulisya dahil sa paglikha ng kaguluhan. Nabalitaan ito ng kanyang asawa kaya't pumunta siya upang iligtas siya. Matagal na silang hindi nakikita kaya't hindi alam ng kanyang asawa ang mga detalye ng kanyang kasalukuyang trabaho. Bago siya umalis, sinabihan siya ng kanyang asawa na maging maingat sa kanyang mga salita at huwag gumawa ng anumang labis. Agad na pumunta si Mujin sa paaralan upang suriin ang sitwasyon. Bago siya dumating, may nagpadala ng isang tao upang kunin ang mga banner na ginawa ng mga tagapaglinis at sirain ang mga slogan ng protesta. Naisip ni Mujin sa simula na maapektuhan ang moralidad ng lahat. Ngunit, naisip ng mga tagapaglinis na dahil ang sitwasyon ay nasa puntong ito, tanging sa pamamagitan ng pakikipaglaban hanggang sa huli ay maaari silang manalo. Nagpasya silang magtatag ng sarili nilang unyon upang makipagnegosasyon sa paaralan. Si Tito GV ay nahalal na presidente ng unyon at pinangunahan ang mga komite upang makipagnegosasyon sa paaralan. Hiniling nila na bawiin ang hindi makatarungang pagsusulit, ibalik ang kasamahan sa trabaho na tinanggal ng walang dahilan at kilalanin ang pagkamatay ng multo ng tiya bilang isang insidente sa trabaho. Ipinahayag din ng pinuno ng grupo ang desisyon ng paaralan sa lahat. Naisip niya na ang pagsusulit ay upang mapabuti ang profesionalismo ng mga empleyado. Namatay ang multo ng tiya dahil sa atake sa puso na walang kinalaman sa trabaho. Kung magprotesta sila, isasaalang-alang ng paaralan kung ire-renew ba ang kanilang kontrata o hindi. Hindi nagkasundo ang dalawang panig sa kanilang mga pananaw, kaya't nabigo ang unang negosasyon. Tinipon ni Tito JD ang lahat upang bumoto. Nagkasundo ang lahat na mag-strike laban sa hindi makatwirang patakaran ng paaralan. Sa loob ng 6 na magkakasunod na araw, ang buong paaralan ay napuno ng basura at masangsang na amoy. Sa ganitong sitwasyon, sa wakas ay proaktibong lumapit ang paaralan sa grupo ni Tito JD upang makipagnegosasyon. Akala nila ay malapit na silang magtagumpay, ngunit hindi nila inaasahan na ang mga mag-aaral ang dumating upang makipagnegosasyon. Nagbigay lamang ang paaralan ng platform para sa komunikasyon ng dalawang panig. Hiniling ng tatlong mag-aaral na agad na ihinto ng mga tagapaglinis ang kanilang strike. Kung hindi ay kakasuhan nila ang mga tagapaglinis ng paglabag sa kanilang karapatan na matuto at pagharang sa trabaho. At kakasuhan din sila para sa mga pinsala. Ipinaliwanag ni Mujin, nag-strike ang mga tagapaglinis dahil sa hindi makatarungang pagtrato ng paaralan. Hindi pa siya tapos magsalita, pinutol na siya ng mga mag-aaral. Naisip ng mga mag-aaral na sila ang apektado ng strike at ang mga tagapaglinis ang gumagawa ng pinsala. Hindi nila kailangang malaman ang paghihirap ng gumagawa ng pinsala. Nagalit si Hiso at binalaan ang tatlong mag-aaral na pagkatapos nilang magtapos, magiging mga manggagawa rin sila. Marahil sa hinaharap, sila ay magiging mga tagapaglinis. Dapat ay tumayo sila sa pananaw ng mga tagapaglinis upang tingnan ang problema. Hindi nila inaasahan na mayabang ang tatlong mag-aaral na sinasabing sila ay mga estudyante ng batas at hindi kailanman magiging mababang uri ng manggagawa na walang kabuluhan na nakikipagtalo. Kung ang karapatan ng mga mag-aaral na matuto ay dapat respetuhin, ang strike ay isang lehitimong karapatan din ng mga manggagawa. Hanggat nire-respeto ng paaralan ang mga karapatan ng mga tagapaglinis, ang strike ay otomatikong magtatapos. Hindi pa rin sumuko ang mga mag-aaral at iginiit na kung hindi hihinto ang strike, agad silang magsasampa ng kaso. Ang kawalang interes ng mga mag-aaral ay lubhang nakasakit sa puso ng mga tagapaglinis, ngunit naniniwala sila na hindi lahat ng mag-aaral ay makasarili. Mayroong mag-aaral na susuporta sa kanila. Upang mas maraming mag-aaral ang makaunawa sa katotohanan ng strike, iminungkahi ni Mujin na isulat ang kanilang mga kwento at damdamin sa malalaking slogan. Nararamdaman ng lahat na hindi sila magaling sa pagsulat at hindi makakagawa ng mga nakakagalaw na salita. Ang multo ng tiya ay nakatayo pa rin sa likuran at sinenyasan si Mujin na siya ang susulat. Pinayagan ni Mujin ang multo ng tiya na pumasok sa kanyang katawan. Isinulat ng multo ng tiya ang kanyang sariling karanasan. Siya ay ipinanganak sa kanayunan. Ang kanyang mga magulang ay namatay ng maaga at siya ay lumaki bilang isang ulila. Gumawa siya ng maraming trabaho. Ang kanyang pinakamamahal na trabaho ay bilang isang tagapaglinis sa paaralan. Nag-aral lamang siya hanggang sa elementarya, ngunit nagbigay siya ng isang malinis na kapaligiran sa isang mahusay na universidad para sa mga mag-aaral na nagsisikap na mag-aral. Pinahahalagahan niya ang trabaho na ito na ginagawa na niya sa loob ng 25 taon. Gayunpaman, ilang buwan na ang nakalipas ay nagsimula ang pagsusulit. Ay nagdulot sa kanya ng paghihirap. Araw-araw siyang naglilinis at nakakakuha siya ng perpektong marka. Ngunit ang mga kulot na titik ng Ingles ay nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo. Tuwing araw ng pagsusulit, siya ay nababalisa at hindi makahinga. Ang kanyang pagkamatay ay isang babala sa mga tagapaglinis. Inaasahan niyang naiintindihan ng mga mag-aaral ang kanilang sitwasyon at sinusuportahan ang kanilang panawagan na tanggalin ang hindi makatwirang pagsusulit. Idinikit ni Jin ang mga malalaking emosyonal na slogan sa mga kilalang lugar sa paaralan, umaasang makakuha ng suporta mula sa mga mag-aaral. Ngunit sa halip na suporta, nakakuha
kumuha sila ng mas maraming pagtutol. Dinikit ng mga mag-aaral ang mga maliliit na notes sa paligid ng mga slogan. Naglilista ng mga reklamo na sinasabing hindi nila pinapahalagahan kung ano ang nangyari sa mga tagapaglinis. Ang tanging gusto nila ay malinis ang paaralan. Inakusahan nila ang mga tagapaglinis na nagloloko sa kanilang sahod. Nang makita ng mga tagapaglinis ang makapal na mga nakadikit na papel, ang kanilang determinasyon na lumaban ay nagdusa ng matinding dago. Pagkatapos ng maingat na pag-uusap, tinanggal ng lahat ang kanilang mga strike tent at bumalik sa trabaho. Nang dumating si Mujin sa tent, nakita niyang nag-iisa ang kanyang ina na naglilinis. Ipinakita sa kanya ng kanyang ina ang isang mensahe mula sa isang group chat na nagsasaad na magkakaroon ng pagsusulit kinabukasan at ang mga absent ay mananagot. Naunawaan ng kanyang ina ang nararamdaman ng lahat. Kung tutuusin, lahat ay umaasa sa kanilang sweldo upang mabuhay. Hindi gusto ni Mujin na sumuko ang lahat. Dahil sa ganoon, binabaliwala lang sila. Ang paghinto sa gitna ay magpapaisip lang sa iba na sila ay mga hangal na kontrolado ng iba. Hindi siya nag-aalala sa kanyang sitwasyon, ngunit hindi niya gusto na madamay siya. Sa huling pagkakataon, siya ay nasa istasyon ng pulisya. Sino ang nakakaalam kung anong gulo ang susunod? Habang nagtatalo ang mag-ina, may ilang mag-aaral ang lumapit upang suportahan sila. Sinabi ng mga mag-aaral na hindi nila alam na pinipilit ng paaralan ang mga tagapaglinis na kumuha ng pagsusulit. Naisip nila na hindi ito makatwiran. Magpapalaganap din sila ng balita sa mga platform na naniniwala na mas maraming tao ang makakaalam ng katotohanan at susuportahan ang strike. Ang pag-iinganyo ng mga mag-aaral ay nagpabuti sa ina ni Mujin at muling nakakita ng pag-asa. Ang tatlong tao, kabilang si Mujin, ay nakaisip din ng isang magandang ideya. Hindi lamang nila ipapaalam ang katotohanan sa mga tao sa loob ng paaralan, kundi hahayaan din nila ang mga tao sa labas ng paaralan na makilahok at gamitin ang opinyon ng publiko upang bigyan ng presyon ang paaralan. Iminungkahi ni Jayon Aki na mag-livestream upang direktang makita ng mga netizen ang hindi makatwirang pag-ugali ng paaralan. Ang ina ni Mujin ay binigyan ng isang mahalagang misyon. Isinuot niya ang mga salamin na kumukuha ng video ni Jayon Aki at inirecord ang mga nilalaman ng pagsusulit at ang mga pagmamaltrato ng pinuno ng grupo sa mga kasamahan sa trabaho na may mababang marka. I-stream ni Jayon Lee ang mga nilalaman na ito. Napakabilis, mas maraming tao sa loob at labas ng paaralan ang interesado sa livestream na ito. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga manonood. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nagkomento at pinuna ang paaralan. Sa kasamaang palad, nakita rin ang nasasakupan ng pinuno ng grupo ang livestream. Nang makita ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili sa screen, nagalit siya. Agad niyang kinumpiska ang mga cellphone ng lahat ng tagapaglinis. Ang sitwasyon ay naging mas matindi. Sina Jeon Eri at Heizo ay pumasok sa silid-aralan na may kagamitan sa livestream na inilantad ang hindi makatwirang pag-ugali ng paaralan. Kinuha ng pinuno ng grupo ang kamera ni Jeon E at itinapon ito sa lupa. Ngunit patuloy pa rin ang livestream ng cellphone ni Heizo. Ang pinuno ng grupo ay galit na galit at ipinakita ang kanyang masamang mukha sa kamera. Wala siyang magawa kundi sumigaw at magsampa ng kaso. Sa sandaling iyon, pumasok si Mujin sa silid-aralan at malakas na ipinahayag na ang pagsusulit ay ganap na walang kinalaman sa paglilinis at lampas sa saklaw ng trabaho. Kinuha ng ina ni Mujin ang mikropono ng pinuno ng grupo na nagsasabing nagtatrabaho siya sa isang nangungunang universidad, ngunit inaapi niya ang iba. Ito ay isang masamang pag-ugali. Palagi niyang hinihingi na maging karapat-dapat ang mga tagapaglinis, ngunit siya mismo ay walang kakayahan. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, handa siyang sagutin ang tanong ng ina ni Mujin. Agad na hiniling ng ina ni Mujin na kantahin niya ang kanta ng Universidad ng Korea. Nagreklamo ang pinuno ng grupo na ang mga tagapaglinis ay hindi kailanman nag-aral sa kolehiyo at hindi nila naiintindihan ang totoong buhay sa paaralan. Talagang walang sinuman ang marunong kumanta ng kanta ng paaralan. Pagkatapos niyang magsalita, si Tito Jiffy ay nagsimulang kumanta at sinundan siya ng iba pang mga tagapaglinis. Sa kanilang malakas na boses, kinanta ng lahat ang buong kanta ng paaralan. Ang multo ng tiya, na luhaan, ay kumanta rin kasama ang lahat. Ang mga puso ng lahat ay nagkaisa at determinado silang manalo sa laban na ito. Maraming nagtapos sa Universidad ng Korea ang nakakita sa livestream. Naramdaman ng Alumni Association ang kahihiyan dahil sa pang-aapi ng paaralan at ang mga junior ay naghahangad na kasuhan ang mga tagapaglinis. Sila ay handang ipagtanggol ang mga tagapaglinis ng libre. Ang mga matuwid na mag-aaral sa paaralan ay nagkusang magprotesta. Hinihiling sa paaralan na agad natanggalin ang pagsusulit. Sa ilalim ng presyon sa loob at labas ng paaralan, ang pinuno ng paaralan ay kinailangang magsagawa ng press conference at nangako na tanggalin ang pagsusulit at huwag na itong gawin muli. Nagpasalamat ang multo ng tiya kay Mujin sa pagtulong sa kanya na matupad ang kanyang hiling. Pagkatapos magpaalam kay Mujin, ganap siyang nawala at naging budha. Ang grupo ng ina ni Mujin ay nagsagawa ng isang welcome ceremony para sa mga kasamahan sa trabaho na tinanggal ng walang dahilan. Dahil sa pagsisikap ng lahat, nabawi nila ang kanilang dignidad bilang tao. Nakatakas sila mula sa presyon ng pagsusulit at patuloy na magtatrabaho ng masigasig. Pagkatapos ng insidente, umuwi si Mujin upang kumain kasama ang kanyang mga magulang. Nagpasalamat ang kanyang ina sa kanyang tulong. Ipinagmamalaki niya na mayroon siyang isang mabait at matuwid na anak. Umalis si Jo Dong Chul sa bahay ng kanyang ina at nakatanggap ng
tawag mula kay Lee So-hyung, hiniling sa kanya na pumunta agad sa ospital. Nagulat si Jo Dong-chul na makita ang lalaki sa convenience store sa ibaba sa lobby ng ospital. Tinanong niya kung bakit nandoon ang lalaki at sinabi niya na hindi niya alam kung bakit at nang magising siya, nandoon na siya. Sa puntong iyon, nakita ni Jo Dong-chul ang isang dumadaan na tumago sa katawan ng lalaki. Naisip niya na patay na ang lalaki, ngunit pagkatapos ng isang segundo ay nakita niya ang mga doktor at nurse na itinutulak ang katawan ng lalaki sa operating room. Hula niya na nasa astral projection state ang lalaki. Natuwa siya na buhay pa ang kabilang partido, kaya pinasigla niya ang lalaki na magtiyaga. Ngunit ang lalaki ay palaging may mabigat na damdamin. Hindi rin interesado sa paghihikayat ni Jo Dong-chul. Sa halip ang ate ng lalaki sa labas ng operating room. Tinanong niya kung kilala niya ang lalaki. Sinabi ng ate kay Jo Dong-chul na nakumatos ang lalaki dahil sa matinding dehydration. Hindi pa natatagalan, sinabi ng lalaki na nakahanap siya ng trabaho. Ngunit ang dumating sa ospital upang bisitahin ang lalaki ay hindi mga katrabaho sa kumpanya, kundi mga tao mula sa chain ng supermarket. Ang sitwasyon ng lalaki ay lubos na ikinabahala ni Jo Dong-chul. Kahit na bumisita siya kay Lee So-hyung at Kim Won-min na nalason sa pagkain, iniisip pa rin niya ito. Nagsaliksik si Kim Won-min tungkol sa kumpanya kung saan nag-apply ang lalaki at nalaman nilang tinanggap na siya ng kumpanya. Pagkatapos ng 2 round ng interview at medical check-up, bigla itong kinansela bago pa man makapasok sa trabaho. Inakala ni Jo Dong-chul na pagkatapos na makansela, nagtrabaho ang lalaki sa chain ng supermarket para alamin ang dahilan kung bakit siya nakumatose dahil sa dehydration. Pumunta ang tatlo sa chain ng supermarket. Sinabi ng katrabaho na kasama ng lalaki na ang trabaho ng lalaki ay magtulak ng mga shopping cart at siya ang unang nakakita sa kanya na walang malay. Nakita ang hirap na dinaranas ng katrabaho sa pagtulak ng mga cart ng mag-isa, agad na tumulong ang tatlo. Ibinunyag ng katrabaho sa kanila na ang isang hanay ng mga shopping cart ay tumitimbang ng hindi bababa sa 400 kilo. Ang parking lot ay mainit at walang air conditioning. Ang mga empleyado ay hindi makapagpahinga sa oras. Sa una, ang kumpanya ay nagtakda ng 15 minutong pahinga tuwing 3 oras. Ngunit ang pagpunta mula sa parking lot patungo sa break room ay tumatagal, kaya sa katunayan ay hindi talaga sila nakapagpahinga. Kapag mayroong high temperature warning, dapat sana ay makapagpahinga sila ng 0 minuto bawat oras. Ngunit ang supermarket ay laging gumagamit ng dahilan na hindi pa naabot ang perceived temperature standard upang hindi sundin ang patakarang ito. Madalas pag-usapan ng mga tao na sa ganitong sitwasyon, sa huli ay mayroong laging mawawalan ng malay. Ang nakakadismaya sa kanila ay ang mga manager na nakaupo sa opisina na may air conditioning ay ayaw baguhin ang working environment ng mga empleyado. Habang galit na nagkukwento ang katrabaho, pinutol siya ng manager. Tinanong niya kung ano ang intensyon ng tatlo sa pagpunta doon. Ibinigay ni Jo Dong-chul ang kanyang business card. Sinabi niya ng malinaw na dumating siya dahil sa nakumatos na lalaki. Ngunit ang manager ay kaswal na sinabi na ang dehydration ay karaniwan sa tag-araw. Wala raw ebidensya na nagpapatunay na responsibilidad ng kumpanya ang pagkawala ng malay ng lalaki. Bukod pa rito, ang pag-aayos ng mga shopping cart ay trabaho na magagawa kahit ng mga nasa katanghali ang gulang. Hindi raw dapat hindi kaya ng isang bata at malakas na lalaki ang gawain. Hiniling ni Jo Dong-chul na tingnan ang key footage ng parking lot upang makita ang araw-araw na sitwasyon ng pagtatrabaho ng lalaki. Ngunit sinabi ng manager na sila ay isang dayuhang negosyo at ang pagtingin sa key footage ay nangangailangan ng pahintulot mula sa kanilang American headquarters. Nang magplano si Kim Won-min na magpadala ng email sa headquarters, nang humiling ng pahintulot na makita ang key footage, nakatanggap si Jo Dong-chul ng text message mula sa ate ng lalaki. Nang malaman niyang available na ang mga resulta ng pagsusuri ng lalaki, agad siyang pumunta sa ospital. Nag-aalala ang ate na hindi magising ang lalaki. Inaliw siya ni Jo Dong-chul, sinabi niyang bata pa ang lalaki at tiyak na malalampasan ang hirap. Sa puntong ito, biglang nakatanggap ng tawag ang ate mula sa kanyang asawa. Ang kaluluwa ng lalaki ay nakarinig ng pag-aaway ng mag-asawa dahil sa kanya at labis siyang na-stress. Nakita ni Jo Dong-chul na biglang lumitaw ang lalaki at pagkatapos ay umalis, kaya nagmamadali siyang sumunod. Pinayuhan niya ang lalaki na magpakatatag at magising sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi ng lalaki na marahil ay mas magandang hayaan na lang siya para ito ay maging kaluwagan para sa kanyang ate. Pagkatapos mamatay ng kanilang mga magulang, ang ate niya ang palaging nag-aalaga sa kanya. Ayaw na niyang magdusa pa ang ate niya. Bukod pa rito, matagal nang nawawala ng pag-asa ang lalaki sa buhay. Nagkaroon siya ng malaking utang sa tuition na hindi pa nababayaran at ngayon ay mayroon pang karagdagang gasto sa ospital. Noon, umasa siyang mababago niya ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagsisikap, kaya nagtrabaho siya ng part-time at nag-aral ng husto. Sa wakas ay nakahanap siya ng trabaho. Akala niya matatapos na ang kanyang part-time na buhay. Ngunit hindi inaasahan, ang trabahong ito ang ganap na nagtapos sa kanyang buhay. Hindi tinanggap ni Jo Dong-chul ang kanyang pagsuko. Nangako siyang makakahanap siya ng ebidensya para matulungan siyang makakuha ng pagkilala bilang isang insidente sa trabaho upang makatanggap siya ng kabayaran. Para bumalik sa normal na buhay, ngunit kahit anong paghimok ni Jo Dong-chul, nawalan na ng pananampalataya ang lalaki sa buhay. Pagkaalis ng kaluluwa ng lalaki, nakatanggap si Jo Dong-chul ng tawag mula sa ate ng lalaki. Nalaman niyang lumala ang kondisyon ng lalaki at kailangang operahan agad. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon, ngunit ang paggising ng lalaki
lalaki ay depende sa kanyang kagustuhang mabuhay. Desperadong gusto ni Jo Dong-chul na bigyan ng hustisya ang lalaki. Ngunit dahil sa kawalan ng ebidensya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dati, ibinahagi ni Jo Dong-chul ang kasunduan niya sa Grim Reaper kina Lee So-hyung at Kim Won-min. Ang tatlo ay nagtutulungan para tulungan ang mga kaluluwa na maging malinis ang pangalan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kasamahan ay nagmungkahi na kausapin niya ang Grim Reaper para magplano. Naalala nilang tuwing nakikipagkita siya sa Grim Reaper, malapit na siyang mamatay. Kaya gumawa sila ng sitwasyon na malapit na siyang mamatay para makita niya ang Grim Reaper. Nang maramdaman ni Jo Dong-chul na nahihirapan siyang huminga, nakarating nga siya sa walang laman na espasyo. Ang Grim Reaper ay nasa tabi niya. Agad siyang humingi ng tulong sa Grim Reaper. Ngunit sinabi ng Grim Reaper na hindi siya nakikialam sa mga buhay. Kailangan niyang maghanap ng solusyon ng mag-isa. Ikinuwento ni Jo Dong-chul ang eksaktong sinabi ng Grim Reaper kina Lee So-hyung at Kim Won-min. Wala silang ibang magawa kundi pumunta sa parking lot. Nagpasya silang personal na maranasan ang trabaho ng pag-aayos ng mga shopping cart at kumuha ng video para i-post sa internet. Si Kim Won-min ang nakaranas at ikinuwento niya ang kasalukuyang sitwasyon ng mga empleyado na nagtatrabaho sa isang high-temperature environment ngunit walang break area. Upang mabawasan ang bilang ng beses na pumupunta ang mga empleyado sa banyo, inilagay pa ng supermarket ang water dispenser sa isang malayong lugar. Bago mawala ng malay ang lalaki, nagbigay ang Weather Bureau ng high-temperature warning sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi nagbigay ang supermarket ng break time. Kung inuna ng supermarket ang kapakanan ng mga empleyado, sana ay naiwasan ang panganib ng dehydration at pagkakumatos ng lalaki. Ang salaysay ni Kim Won-min ay parehong nakakaantig at nakakakumbinsi. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay pagkatapos maipalabas ang video. Walang tigil ang pagkokomento ng mga netizens, sinasabing masyadong mahina ang mga kabataan ngayon at gusto lang kumita mula sa isang insidente sa trabaho. Mayroon pang nagsabi na may malalang sakit ang lalaki kaya siya nawala ng malay. Nagduda si Lee So-hyung na binayaran ng supermarket ang mga troll para salakayin ang comment section. Naghanda si Jo Dong-chul na hanapin ang medical report ng lalaki upang sirain ang chismis tungkol sa malalang sakit. Natagpuan ng 3 ang medical report sa tinutuluyan ng lalaki. Nakasulat dito na ang lahat ay normal, wala siyang anumang sakit. Agad na pinuna ni Jo Dong-chul ang application para sa compensation sa insidente sa trabaho. Upang maproseso ang insidente sa trabaho, kailangan ng pahintulot mula sa headquarters. Dati, ito ay isang mahirap na laban. Bumati si Kim Won-min na mananalo si Jo Dong-chul. Sa sandaling iyon, nakita ni Lee So-hyung na may nagkomento sa ilalim ng video. Sabi ng tao na siya ang dating amo ng lalaki at may ilang mga komento na hindi totoo. Ang lalaki daw ay masipag at motivated na kabataan. Sila daw ay handang magpa-interview upang linawin ang pangalan ng lalaki. Pagkatapos ng magandang balita na ito, may isa pang magandang balita. Pagkatapos maghanap ni Kim Won-min sa lahat ng paraan, natagpuan niya ang account ng taong namamahala sa headquarters. Ipinadala nila ang video sa taong iyon. Natakot ang taong namamahala na baka kumalat ang balita, kaya pumayag siyang ibigay ang surveillance video at sagutin ang gastos sa operasyon at gamot ng lalaki. Sinabi ni Jo Dong-chul sa ate ng lalaki. Payag ang headquarters na sagutin ang gastos sa gamot, kaya matagumpay ito. Ang lahat ay umuusad sa tamang direksyon. Umiiyak sa pasasalamat ang ate, umaasang magigising na ang lalaki sa lalong madaling panahon. Nang muling lumitaw ang kaluluwa ng lalaki, nag-arkila si Jo Dong-chul ng sports car at inaya siyang mamasyal. Tumawid ang sports car sa isang mahabang tunel at bumulaga sa kanila ang malawak na karagatan. Inaliw ni Jo Dong-chul ang lalaki na ang buhay ay laging kailangang dumaan sa dilim upang makita ang liwanag. Hanggat hindi siya sumusuko, laging may pagbabago anumang oras. Umaasa siyang magigising ang lalaki sa lalong madaling panahon, kukuha ng eksamen sa labor consultant at sasali sa kanyang team. Kasama siyang lalaban. Samantala, in-interview ni Kim Won-min at Lee So-hyung ang dating amo ng lalaki at in-upload ang video sa internet. Nagkomento ang iba pang mga amo at katrabaho na dating nakasama niya sa part-time sa ilalim na sinasabing seryoso at masikap na kabataan ang lalaki. Nagdasal sila na sana ay gumising na siya sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng paghihikayat ni Jo Dong-chul at pag-asa ng lahat, bumalik ang kaluluwa ng lalaki sa kanyang katawan. Sa wakas ay nagising na siya para ipagdiwang ang paglabas niya sa ospital. Dinala ni Jo Dong-chul ang lahat sa tabing ilog upang kumain ng pritong manok. Sina Lee So-hyung at Kim Won-min na naging magkasintahan mula sa pagiging magkatrabaho ay nagpakita ng kanilang pagmamahal sa harap ng dalawa. Hindi kayang tignan ng direkta ni Jo Dong-chul. Lihim na nagkaintindihan si Jo Dong-chul at ang lalaki at tumalikod. Nagpasya ang lalaki na sa panahon ng kanyang pagpapagaling, kukuha siya ng sertipikasyon sa labor consultant. Gusto rin niyang maging isang taong tumutulong sa iba, tulad ni Jo Dong-chul. Habang bumibisita si Jo Dong-chul sa kaibigan sa ospital, nakita niya ang ilang kaluluwa na humihingi ng tulong sa lobby ng ospital. Siya lang ang nakakakita sa mga kaluluwang ito. Alam niya na siya ang hinahanap ng mga kaluluwang ito, kaya dinala niya sila sa opisina upang alamin ang mga kawalan ng katarungan na kanilang dinanas. Ang 8 kaluluwang ito ay mga empleyado ng isang logistics warehouse. Nagmula sila sa iba't ibang edad upang mapakain ang kanilang pamilya. Masipag silang nagtrabaho sa warehouse araw-araw. 0 isa reklamo. Isang araw, habang nagtatrabaho, biglang nasunog ang warehouse. Gustong tumawag ng mga empleyado para mag-ulat ng sunog. Ngunit dahil nakalock ang kanilang mga telepono sa locker bago magtrabaho ayon sa regulasyon
sitwasyon, hindi sila makatawag sa labas. Sinubukan nilang tumakas sa fire exit, ngunit nakita nilang nakaharang sa daan ang mga kargamento. Nang i-activate nila ang sprinkler system, nalaman nilang sirado ang kagamitan. Kahit ang alarm bell ay hindi tumutunog, lalong lumalakas ang apoy. Nagmamadaling hinanap ng mga empleyado sa labas ng warehouse ang manager na nagmamakaawa na tumawag siya ng bumbero, ngunit inutusan naman sila ng manager na gumamit ng mga fire extinguisher upang patayin ang apoy. Sa puntong ito, napansin ng lahat, ang fire extinguisher ay kalawang na at hindi na magamit. Isang empleyado ang sumubok na kunin ang fire extinguisher at ibato ito palabas, ngunit bigla itong sumabog at agad siyang itinapon. Tumingin ang manager sa empleyado na namimilipit sa sakit sa sahig at labis na natakot. Walang pakialam sa buhay at kamatayan ng iba pang mga empleyado sa warehouse, agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at tumakas. Pagkatapos ng matagal na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ng mga empleyado sa warehouse ang isa pang fire exit. Ngunit nang akala nilang makakaligtas na sila, nabigo silang malaman na ang fire exit ay selyado at hindi mabubuksan. Sa huli, walang isa man sa 8 empleyado sa warehouse ang nakaligtas sa trahedya ng sunog. Nakita ng 8 kaluluwa ang balita sa GE tungkol sa sunog at labis silang nagalit. Kinamuhian nila ang panuntunan ng kumpanya na bawal dalhin ang mga telepono sa trabaho, at lalo pa silang nagalit sa manager na nag-iwan sa kanila at tumakas para sa sarili niyang kaligtasan. Nalaman ni Kim Won-min na ilang taon na ang nakakaraan, may nangyaring katulad na insidente. Nang panahong iyon, upang makatipid ng pera, ang may-ari ay hindi gumamit ng fire-resistant na materyales sa pagtatayo ng warehouse. Pagkatapos sumiklab ang sunog, mabilis itong kumalat, at dahil madalas na nagbibigay ng maling alarma ang alarm bell, pinatay ng may-ari ang power supply. Ayon sa mga tala, ang pinsala sa warehouse at ang mga nasunog na kalakal ay parehong binayaran ng insurance company. Pagkatapos ng insidente, binago lang ng may-ari ang pangalan ng kumpanya at nagpatuloy sa negosyo. Ayaw ng 8 kaluluwa na makatakas din ang logistics company na kanilang pinagtrabahuhan sa parusa ng batas sa ganitong paraan. Nagmakaawa sila kay Jo Dong-chul na tulungan silang linisin ang kanilang pangalan upang ang may-ari ay managot. Inakala ni Jo Dong-chul na ang bagong ipinatupad na batas sa malaking sakuna ay makakatulong sa kanila na makakuha ng hustisya. Nagsaliksik si Kim Won-min ng statistical data. Sa 3 taon pagkatapos ipatupad ang batas, nalaman nila na may kabuuang 1,700 na manggagawa ang namatay sa kanilang lugar ng trabaho. Ngunit 74 na kaso lamang ang isinampa ng mga prosecutor. Ang resulta ng mga kasong ito ay karaniwang suspendido na sentensya o multa. Narinig ng mga kaluluwa ang ulat ni Kim Won-min. Nag-init ang ulo nila. Labis din na naramdaman ni Jo Dong-chul ang kawalan ng katarungan. Tiniyak niya sa lahat na tiyak na magdurusa ang mga nagkasala ng nararapat na parusa. Gayunpaman, sa puntong ito, hindi pa rin niya alam na ang tunay na may-ari ng nasunog na logistics company ay isa sa mga nangungunang malalaking negosyo sa bansa, ang Myanmar Construction. Upang makatakas sa responsibilidad, agad na nagpatawag ng pagpupulong ang kinatawan ng Myanmar Construction. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isisi ang lahat ng responsibilidad sa manager ng warehouse upang matiyak na hindi sila masasangkot. Naramdaman ng manager na magiging scapegoat siya. Hindi inaasahan, sa sumunod na sandali, sa pilitang isinakay ng ilang lalaking nakasuot ng itim sa kotse ang manager. Napagtanto niya na ang mga ito ay ipinadala ng Myanmar Construction. Naintindihan ng manager na ang biyaheng ito ay mapanganib. Tiyak na pipilitin siya ng kabilang partido na umamin sa kasalanan. Upang makatakas, habang hindi nag-iingat ang katabi niya, bigla siyang sumugod upang hablutin ang manibela. Pagkatapos lumiko ng pakaliwa at pakanan ang kotse, binuksan niya ang pinto at gumulong palabas. Tumayo siya at tumakas ng buong lakas. Nang malaman ng kinatawan na tumakas ang manager, nagalit siya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tao sa lahat ng paraan. Napanood ng 3 sina Jo Dong-chul ang video na inilabas ng pulisya tungkol sa pagdukot sa manager sa kalye. Sinabi ni Kim Won-min kay Jo Dong-chul na nakatanggap siya ng balita na ang tunay na may-ari ng nasunog na warehouse ay hindi ang tumakas na manager, kundi ang Myanmar Construction. Ngunit ang problema ay sa papel, ang warehouse ay isang hiwalay na kumpanya, kaya ang Myanmar Construction ay walang responsibilidad. Hula ni Jo Dong-chul na dinukot ng Myanmar Construction ang manager para patahimikin siya at protektahan ang kanilang sarili. Ang pinaka-urgent na bagay ay hanapin ang kinaroroonan ng manager. Gumawa si Kim Won-min ng video tungkol sa kasong ito at in-upload ito sa internet. Nag-aalala si Lee So-hyung nagagantihan sila ng Myanmar Construction at pakiramdam niya ay hindi ito maganda. Ngunit diretsong sinabi ni Kim Won-min na ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil ang media ay hindi naglalabas ng mga madilim na gawain ng mga malalaking negosyo. Bukod pa rito, mayroong nagpadala ng impormasyon sa kanya. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nagdaraos ng memorial service sa punerarya. Agad siyang pumunta sa punerarya, gustong hikayatin ang mga pamilya na huwag tanggapin ang pag-aayos upang maiwasan ang mga masasama na makatakas sa batas. Ngunit pagpasok nila, kinondena na sila ng mga pamilya ng mga biktima. Ayaw nilang makinig sa paliwanag. Naniniwala sila na ginagamit nila ang pangalan ng hustisya upang samantalahin ang mga namatay para sa personal na pakinabang. Isang kalmado na kamag-anak ang lumapit kay Jo Dong-chul at nakipag-usap sa kanya. Sinabi niya na gaano man sila kagalit, kailangan pa rin nilang isipin ang mga nabubuhay. Ang mga namatay ay ang mga haligi ng kanilang pamilya. Pagkatapos nilang biglang mamatay sa bahay, nawalan sila ng kita. Sa ganitong sitwasyon, wala silang magagawa kundi tanggapin ang pag-aayos. Naintindihan ni Jo Dong-chul ang kawalang kaya ng mga pamilya at natanto niya na ang dahilan kung bakit
napakayabang ng mga negosyong iyon ay dahil alam nila ang puntong ito. Kahit na mahirap ang kondisyon sa trabaho, tatanggapin pa rin ito ng mga taong nangangailangan ng trabaho. Kapag may nangyari, makakakuha sila ng kasunduan sa pag-aayos sa mga pamilya na nangangailangan ng pera. Sa ganitong paraan, sisisihin lang ng publiko ang mga nasa loob, ang mga pumupunta sa trabaho kahit na alam nilang mapanganib at susumbatan ang mga pamilya na tumatanggap ng pera sa pag-aayos. Samantala, ang boss sa likod ay ganap na nawawala. Sa kanilang pag-uwi, biglang nakatanggap si Kim Won-min ng text message mula sa manager na nag-aaya sa kanya na magkita. Kapag nakita nila ang manager, magkakaroon sila ng pagkakataong makahanap ng ebidensya na nag-ugnay sa Myeongam Construction sa nasunog na warehouse. Agad na gustong pumunta ni Kim Won-min, ngunit nagduda si Lee So-hyung na peking mensahe iyon mula sa Myeongam Construction. Natatakot siyang may mangyaring masama kay Kim Won-min kaya hindi siya pumayag na pumunta. Pinatigil ni Jo Dong-chul ang pag-aaway ng dalawa at nagdesisyon na siya na lang ang pupunta. Inisip niya na kahit na delikado, tutulungan siya ng Grim Reaper sa mahalagang sandali at tiyak na makakabalik siya ng ligtas. Sumunod ang 8 kaluluwa kay Jo Dong-chul sa meeting point. Hiniling niya sa manager na taos pusong humingi ng tawad sa mga namatay sa harap niya. Habang nakikipag-usap kay Jo Dong-chul, nakita ng mga kaluluwa na nag-aalangan si Jo Dong-chul, kaya gusto nilang sumugod at angkinin ang kanyang katawan upang makipag-usap para sa kanya. Ayaw ni Jo Dong-chul ng pakiramdam na kontrolado ang kanyang katawan. Iniiwasan niya ang mga atake sa pamamagitan ng pag-iwas pakaliwa at pakanan. Pagdating ng manager, nakita niyang umuuga-uga si Jo Dong-chul at malakas siyang bumulong, iniisip na nababaliw si Jo Dong-chul. Pagkakita sa manager, agad na sumugod ang mga kaluluwa upang palibutan siya at yugyugin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa upang parusahan siya. Bagaman hindi nakikita ng manager ang mga kaluluwa, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na parang lindol. Natakot siya at nagmamadaling tumakas. Walang tigil ang paghabol ng mga kaluluwa. Sa bawat lugar na kanilang dinadaanan, isang malalim na crack ang lumalabas sa lupa. Tumakbo ang manager sa labas, nakita na lang niya na gumuho at sumabog ang kalsada sa likod niya. Sa pag-atake ng mga kaluluwa, naipit siya sa isang buhawi at nahila pataas, at nahulog sa lupa ng malakas. Nag-aalala si Jo Dong-chul na baka mamatay agad ang manager. Sinumbatan niya ang mga kaluluwa sa pagkasira ng plano. Sa kabutihang palad, mabilis na nagising ang manager. Upang pakalmahin ang galit ng mga kaluluwa, hiniling ni Jo Dong-chul sa manager na taos pusong magsisi. Ang manager na matagal ang sinisisi ng kanyang konsensya, ay lumuhod sa lupa na umiiyak at inamin na hindi niya dapat iniwanan ang mga ito nang sumiklab ang sunog. Nang humupa ang galit ng mga kaluluwa, na-record ni Jo Dong-chul ang pagsisisi ng manager. Sinabi ng manager na dahil sira ang sprinkler system, humiling siya ng pera sa Myeongam Construction para sa pagkumpuni. Ngunit ang Myeongam Construction ay tumanggi dahil gusto nilang makatipid. Kaya hindi niya naisagawa ang fire protection project. Tinanong ni Jo Dong-chul ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng manager at ng Myeongam Construction. Sumagot ang manager na nagtrabaho siya sa Myeongam Construction ng 15 taon. Isang araw, biglang sinabi sa kanya ng manager na maging warehouse manager. Akala niya ay na-promote siya, ngunit hindi inaasahan, isa lang siyang puppet. Nang maglaon, nalaman niya na hindi lang sa warehouse na ito, ang Myeongam Construction ay naglagay din ng mga puppet managers sa maraming subsidiary company. Ngunit kahit na malinis ang mga papeles, mayroon siyang paraan para patunayan na ang Myeongam Construction ang parent company ng warehouse. Mayroong isang EXP sa refrigerator ng kanyang opisina. Sa loob nito ay mayroong audio recording. Ginabala siya na umalis sa Myeongam Construction upang maging warehouse manager at kailangan niya ng mga dokumento para makalikom ng kapital. Hindi pa natatapos magsalita ang manager, biglang may narinig na tunog ng emergency brake sa labas. Nahulaan niya na ang mga tao mula sa Myeongam Construction ay dumating para hulihin siya, kaya mabilis siyang nagbilin kay Mujin na hanapin ang EXP. Ang password ay ang kaarawan ng kanyang anak. Kung may mangyari sa kanya, siguraduhin na gamitin ang EXP para ilantad ang katotohanan. Upang makatakas sa paghabol, naghiwalay sina Mujin at ang manager at tumakbo. Nakita ni Mujin na mahigpit ang paghabol sa kanya, kaya tumakbo siya habang sumisigaw para sa tulong. Dahil nakita niya ang hinahanap na warehouse manager, ipinatawag si Mujin sa istasyon ng pulisya para tanungin. Sinusuri ng pulisya ang relasyon at nilalaman ang pagpupulong sa pagitan mo at ng manager. Nagisinungaling si Mujin na isa siyang vlogger at upang makakuha ng kakaibang mga panayam, nakipag-ugnayan siya sa manager. Naniwala ang pulisya sa kanyang sinabi at pagkatapos ng ilang mga reprimand, pinakawalan nila si Mujin. Nang makita na mayroon siyang maraming mga hindi nasagot na tawag mula kina Hiso at John Efi, agad na tinawagan sila ni Mujin para sabihin na siya ay ligtas. Ipinabatid niya sa dalawa na mayroong isang ESP sa refrigerator ng tanggapan ng manager na maaaring magpatunay sa maling gawain ng Myeongam Construction. Ang paghahanap ng ESP ay maaaring baliktarin ang sitwasyon. Bago matapos ang kanyang mga salita, pilit siyang sinakay ng ilang tao na nakasuot ng itim sa isang sasakyan. Sa gitna ng paglaban, nahulog ang kanyang telepono sa lupa. Kinuha ni Hiso at John A ang telepono ni Mujin mula sa isang dumadaan. Tinanong nila kung nagkaroon ba ng gulo o mayroong kahina-hinalang tao sa lugar kung saan napulot ang telepono. Ngunit ang dumadaan ay napulot lamang ang telepono at wala siyang napansing anumang iba pang abnormal na bagay. Nag-aalala ang dalawa na si Mujin ay nasa panganib at si Mujin nga ay kinuha at binugbog. Sa tabi niya ay mayroon lamang siyang
siyang 8 multo na kasama. Sa sandaling ito, ang balita sa telebisyon ay nagulat na ang pamilya ng mga biktima sa sunog sa bodega ay sumang-ayon na sa pag-aayos. Ang namatay ay malapit ng ilibing. Nakita ng isang multo ang kanyang anak sa TV at galit na sumigaw, "Nang pumanaw ako, walang bakas ng aking anak. Ngayon ay dumating siya para kunin ang pera. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng aking buhay." Isang multo ang nakilala ang babae sa TV na ang kanyang ina na umabandona sa kanya noong 5 taong gulang pa lamang siya. Hindi niya inasahan na makikita niya ang kanyang ina pagkatapos niyang mamatay. Hindi nasiyahan ang mga multo dahil hindi pinarusahan ang mga masasamang tao at ang kanilang mga kamag-anak ay nag-ayos ng bagay na ito dahil sa pera. Tiniyak ni Mujin na hindi pa tapos ang bagay at tiyak na dadalhin niya ang mga masasamang tao sa harap ng batas. Si Mujin ay muling tinanong. Pinilit siya ng mga taong nakaitim na sabihin kung ano ang sinabi sa kanya ng warehouse manager. Tumanggi siyang magsalita kaya binugbog siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa parehong oras, ang warehouse manager na nakatakas sa paghabol ay tinanong ang pulis na minsan ay pinayuhan siya na huwag tanggapin ang kasalanan para sa Miadnkes Construction. Anong magbabago kung isusumbong mo ang Miadnkes Construction bilang tunay na may-ari ng bodega? Sinabi ng kabilang panig na kung mangyayari iyon, magsasagawa ang taga-usig ng masusing pagsisiyasat sa Miadnkes Construction. Ang paggamit ng mga nominee para magtatag ng isang kumpanya upang makatakas sa pananagutan ay hindi na magpapatuloy. Kapag nagbago ang opinyon ng publiko, marahil ay mababago ang kasalukuyang batas. Naniwala ang manager sa kanya. Pagkatapos mag-alinlangan, sinabi niya ng matapat na mayroong isang ESB sa refrigerator ng opisina na maaaring magbunyag sa Miadnkes Construction. Inakala niya na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagsisiyasat, isasaalang-alang ng pulisya ang pagpapagaan ng kanyang parusa. Hindi niya inasahan na, pagkatapos malaman ang kinaroroonan ng AFS, agad na nagbago ang saloobin ng kabilang panig. Ang mga tagapagpatupad ng batas na nasa harap niya ay binayaran ng Miadnkes Construction. Nagbanta siya na hanggat hindi ka nagsasalita ng anuman na makakasama sa Miadnkes Construction at tatanggapin mo ang kasalanan sa korte, matutulungan niya ang manager na magsalita ng mabuti sa harap ng kinatawan. Tiyak niya na pagkatapos niyang lumabas ng korte, hindi na siya mag-aalala na magugutom. Hindi alam ni Mujin na ang lihim ng AFSQ ay ibinunyag sa labas. Bukod sa pagpapahirap, inatake din siya ng mga taong nakaitim sa pamamagitan ng pagkain. Sadyang kumakain sila ng masasarap na pagkain sa harap niya upang tuksuhin siyang sabihin ang totoo. Gayunpaman, mabilis na nakatanggap ng tawag sa telepono ang mga taong nakaitim. Lahat ay umalis upang hanapin ang ESB. Pagkatapos umalis ng mga taong nakaitim, pinuto ni Mujin ang mga tali at tumakbo pabalik sa kumpanya na nais makipagkumpetensya kina Hiso at John sa pagkuha ng ESB bago ang mga taong nakaitim. Gayunpaman, nalaman niya na ang dalawa ay kumilos na bago pa man siya lumabas. Akala ni Mujin na matagumpay na nakuha ng dalawa ang ESB. Ngunit humingi ng paumanhin si Hiso at sinabing nabigo ang operasyon. Lumalabas na sina Hiso at John ay palihim na pumasok sa opisina ng manager. Nakita nila ang ESB na nakatago sa refrigerator. Hindi nila inaasahan na habang aalis na sila, biglang dumating ang mga taong nakaitim. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadya nilang nahulog ang ESP sa lupa at kinuha ng mga taong nakaitim. Sa puntong ito, ginagala na lang ni Mujin ang dalawa na huwag sisihin ang kanilang sarili. Mag-iisip siya ng ibang paraan. Ang mga multo ay pinaligiran si Mujin at tinanong siya kung ano ang susunod na gagawin. Hindi pa rin makapag-isip si Mujin ng solusyon. Binuksan niya ang TV upang ilihis ang atensyon ng lahat. Nakita niya na nagulat ang media na namatay na ang warehouse manager matapos imbestigahan ang taga-usig. Dumalo si Mujin sa libing ng manager. Kasama niya ang mga multo. Nakita nila ang mga taong nakaitim na kumuha kay Mujin. Kasabay nito, narinig nila ang pinuno ng mga taong nakaitim na inuutusan ang kanyang mga nasasakupan na makipagkita sa mambabatas na si Muon. Kailangan nilang tiyakin ang kaligtasan ng mambabatas na si Muon. Pagkatapos umuwi, agad na hinanap ni Mujin ang personal na impormasyon ng mambabatas na si Muon. Napag-alaman nila na ang mambabatas na si Muon ay isang pro-negosyo na tao at hayagan siyang nagpahayag ng suporta sa mga patakaran ng korporasyon. At sinubukang baguhin ang mga batas na may kaugnayan sa paggawa upang maging pabor sa mga korporasyon. Kung magkikita si mambabatas Muon at ang kinatawan ng Miadnkes Construction at makakatanggap siya ng pondo, tiyak na magiging mas agresibo siya sa pagpapalaganap ng kanyang mga pananaw. Sa hinaharap, kung mas maraming manggagawa ang maging biktima, hindi pa rin paparusahan ang mga negosyo. Nakita ni Mujin na galit ang mga multo. Ang matinding galit ay nagpanginig sa mga inumin sa mesa. Biglang may naisip si Mujin na isang magandang ideya. Hindi pa niya nasasabi ang partikular na plano. Biglang pumasok sina Hizo at John AC pinaghihinalaan ng dalawa na may mga palatandaan na pinatay ang manager. Para sa kaligtasan ng dalawa, tinanggihan ni Mujin na makisali sila sa kanyang plano. Sinadya din niyang magsalita ng masakit upang magalit sila at umalis. Kinabukasan, formal na nagpulong ang kinatawan ng Miadnkes Construction at ang mambabatas na si Moon. Masiglang sinabi ni mambabatas Moon na kumpara sa mga namatay sa sunog, ang pinakamalaking pagkawala ay sa negosyo. Nakakalungkot na walang sinuman ang tumatayo sa panig ng kinatawan upang maunawaan kung gaano kahirap ang mga may-ari ng negosyo. Ang mga dedikadong may-ari ay nagbibigay ng kanilang lahat para sa kanilang kumpanya. Ginagawa nila ang lahat para sa kumpanya. Kung mamatay lang,
isang grupo ng mga tao at kailangang panagutin sa batas. Sa hinaharap, walang sinuman sa buong Korea ang maglalakas loob na magbukas ng isang kumpanya. Sa sandaling ito, tahimik na dumaan si Mujin kasama ang mga multo sa hagdan patungo sa labas ng silid ng pagpupulong. Bago pumasok, hiniling niya sa mga multo na ipakita ang kanilang galit tulad ng ginawa nila noong una nilang pinarusahan ang warehouse manager upang magsanay muna. Ngunit dahil wala sa harap nila ang kaaway, ang galit na ipinakita ng mga multo ay batay lamang sa imahinasyon, panlabas lamang at walang anumang kapangyarihan. Ginagamit ni Mujin ang mga salita upang pukawin ang mga multo. Sinabi niya na nang naganap ang sunog, ang emergency exit ay sinara na nagresulta sa pagiging sunog ng lahat. Ito ay dahil sa kanilang pang-araw-araw na pagtitiis. Kaya naman, patuloy na nangyayari ang mga aksidente sa paggawa. Sa Korea, bawat taon, hanggang 800 katao ang namamatay dahil sa sunog na may average na 2 tao bawat araw. Ang trahedya ay hindi lamang nagmumula sa katahimikan ng mga biktima. Ang mga manggagawa ay habang buhay na ituturing ng mga alipin. Ang mga salita ni Mujin ay ganap na nagpakilos sa kawalang kasiyahan at galit ng mga multo. Nang makita na dumating na ang tamang sandali, itinulak niya ang pinto ng silid ng pagpupulong at nagdeklara na siya ay sugo mula sa ilalim ng lupa ng 8 multo na dumating upang dalhin ang kinatawan sa impyerno. Inutusan ng kinatawan ang kanyang mga nasasakupan na palayasin si Mujin. Nakita na lamang si Mujin na nakaluhod ang kalahati at itinaas ang kanyang kamay. Isang malaking puwersa ang nagpanginig sa silid ng pagpupulong at ang mga bagay sa mesa ay umuuga at malapit ng mahulog. Si Mambabatas Moon ay natakot, iniisip na nagkaroon ng lindol. Ang kinatawan ay sumigaw habang hinihila si Mujin palabas. Sumigaw si Mujin sa mga krimen na ginawa ng kinatawan, na pilit na tinatanong sa kanya kung gusto niyang pumunta sa impyerno o umamin sa kanyang mga kasalanan. Sa tunog ng kanyang sigaw, kumindat ang mga ilaw sa silid ng pagpupulong, at ang mundo ay umikot na parang magkakaroon ng pagguho ng lupa at pag-crack ng lupa sa susunod na sandali. Para mabuhay, pinilit ni Mambabatas Moon ang kinatawan na sagutin ang tanong ni Mujin. Hindi pa rin umamin ang kinatawan, itinanggi na mayroon siyang kinalaman sa sunog sa bodega. Nakita ni Mujin na matigas ang ulo niya, kaya idineklara niya na hindi na niya bibigyan ng isa pang pagkakataon. Ang mga multo sa likod ni Mujin ay sumigaw, hinihiling sa kinatawan na pumunta sa impyerno. Ang matinding galit ay naging isang bola ng apoy na umiikot sa kanyang mga kamay. Nakita ni Mujin si Mujin na lumalapit sa kanya at natakot ang kinatawan na mamamatay siya. Sa huli, umamin siya na ang bodega ay pag-aari niya at na siya ang gumawa ng lahat ng masasamang bagay. Pagkatapos niyang umamin, biglang lumiwanag ang mga ilaw sa silid ng pagpupulong at tumigil ang pag-alog ng lupa na parang ang trahedya na nangyari ay isang ilusyon lamang. Sinabi ni Mujin sa kinatawan na na-record na niya ang kanyang pag-amin. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa istasyon ng pulisya at sumuko agad. Pakiramdam ng manager ay niloko siya, kaya idineklara niya na ang ebidensya na naitala ni Mujin ay walang silbi. Ano man ang taga-usig o pulis, hanggat mayroon kang pera, maaari mong ayusin ang mga bagay. Sumang-ayon din ang mambabatas na si Moon sa Ministry of Justice at sinabing ang kapangyarihan ni Mujin ay mahina tulad ng isang langgam. Sino ang mag-aakala na sa sandaling matapos ang kanyang mga salita? Isang malakas na pag-alog ang dumating sa kisam at ang dingding ay bumagsak at nabiyak. Muli, naramdaman ng lahat ang banta ng kamatayan. Natakot ang kinatawan at agad na nagmakaawa sa kanya. Susuko siya at humingi lamang ng tawad kay Mujin na huminto. Nakuha ni Mujin ang sagot na gusto niya, kaya inutusan niya ang mga multo na huminto. Sinabi ng mga multo sa kanya na ang pag-alog na ito ay hindi naman talaga sila ang nagdulot. Dumating sina Jayon A at Hiso upang iligtas si Mujin. Lumalabas na nag-install sila ng isang sistema ng pagpuposisyon sa kanyang telepono na maaaring subaybayan ang kanyang paggalaw sa real time. Nalaman din ng dalawa na ang masakit na mga salita ni Mujin ay hindi nais na mapanganib sila. Kinukwento ni Mujin ang mga pangyayari sa dalawa. Ilang sandali lang pagkatapos niyang magsalita, biglang umalog ang lupa. Ang buong gusali ay umuuga at ang mga dingding ay malapit ng gumuho. Ang grupo ng kinatawan ay nagtakbuhan upang makahanap ng paraan para mabuhay. Ang binti ni Mambabatas Moon ay naipit ng bumagsak na bato. Nagmakaawa siya sa kinatawan na tulungan siya, ngunit sinabi ng kinatawan na sa panahon ng sakuna, ang bawat isa ay para sa kanilang sarili. Inisip na nasasakupan ng kinatawan na magiging problema kung hindi nila siya ililigtas. Kaya, sumugod siya upang iangat ang bato. Dahil sa bigat ng bato, sumuko siya pagkatapos ng dalawang pagtatangka. Nakita ni Mujin ito at inilabas ang bar ng pinto. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang iangat ang bato at hilahin ang binti ni Mambabatas Moon palabas. Ang kinatawan na nakatayo sa labas ay walang pakialam at hinanap si Mujin para maningil sa kanya. Nagdududa siya na gumamit si Mujin ng pangkukulam upang magdulot ng lindol. Galit na sinagot ni Mujin na ang pagguho ay sanhi ng mahinang kalidad ng konstruksyon. Ang kinatawan ay nag-aalala lamang sa pagbawas ng mga gastos upang kumita at hindi niya kailanman binigyan ng kahalagahan ang kalidad ng konstruksyon. Sinabi ng kinatawan na ang gusali ay bagong gawa lamang at tiyak na hindi ito mahinang kalidad ng konstruksyon. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, muling umalog ang gusali. Patuloy na bumagsak ang alikabok mula sa kisam. Iminungkahi ng nasasakupan na pumunta sila sa rooftop. Mayroong helipad doon. Kung tatawagin nila ang rescue team, maaari silang umalis. Nagpasya ang tatlong Mujin na pumunta ng magkasama. Ang nasaktang si Mambabatas Moon ay hinawakan si John A at nagmakaawa na sumama. Hindi siya maaaring tumanggi, kaya inalalayan siya ni John A si papunta sa rooftop. Tinawagan ng kinatawan ang rescue team, humihingi ng tulong ng helicopter. Sinabi ng kabilang panig na walang landing site sa lugar kung saan siya naroroon. Sumigaw ang kinatawan na nasa harap
niya ang landing site. Ipinapaalala ng isa pang nasasakupan sa kinatawan na ang lugar na ito ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan para sa isang helipad, kaya hindi pa naaprubahan ang mga pamamaraan. Sa sandaling ito, napagtanto ng kinatawan na ang kanyang walang ingat na saloobin ay nakasakit sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, mabilis na nabiyak ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ipinapaalala ni Mujin sa lahat na ang gusali ay malapit ng gumuho at kailangan nilang bumaba agad upang makatakas. Nagtakbuhan ang lahat sa hagdan, ngunit napag-alaman nilang masusunog ang ibaba. Kaya, kailangan nilang bumalik sa ligtas na lugar sa itaas. Nagtataka si Hiso kung bakit hindi gumana ang alarm at sprinkler system noong nangyari ang sunog. Sinabi ng manggagawa na sa panahon ng konstruksyon, ang alarm ay magiging hadlang, kaya iniutos ng foreman na patayin ang lahat. Pinagalitan ng nasasakupan ng kinatawan ang manggagawa dahil sa pagsasalita ng kalokohan. Nakita ni Hiso na ang usok ay dumaan sa siwang ng pinto. Pagkatapos, ang dingding ay gumuho at ang lupa ay bumagsak na bumubuo ng isang malaking hukay. Para mabuhay, pagkatapos na halos malunok ng malalim na hukay, hinila ng kinatawan ang manggagawa at sinipa siya na nagiging sanok sa pagbagsak ng manggagawa sa hukay. Gayunpaman, ang masamang gawa ay may masamang gantimpala. Sa susunod na sandali, muling bumagsak ang lupa. Halos mahulog ang kinatawan sa malalim na hukay. Sa panahon ng panganib, hinawakan niya ang kamay ni Mujin para humingi ng tulong. Dahil hindi niya kayang dalhin ang bigat, nahulog siya at kinalagkad niya ang kinatawan. Nang magising si Mujin, nakita niya ang kanyang sarili at ang kinatawan sa walang laman na espasyo. Upang pilitin ang kinatawan na umamin sa kanyang mga kasalanan, ipinatawag niya ang mga espiritu na sumalakay sa kinatawan. Natakot ang kinatawan at lumuhod upang magmakaawa, nanunumpa na gagawin niya ang anumang bagay basta't mabuhay siya. Ang sugo mula sa ilalim ng lupa at ang 8 multo ay lumitaw at nagbigay sa kanya ng isang kontrata upang pirmahan. Hanggat ginawa ng kinatawan ang nilalaman ng kontrata, ang sugo mula sa ilalim ng lupa ay hindi siya papatayin. Dahil gusto niyang mabuhay, walang galang na inilagay ng kinatawan ang kanyang fingerprint. Pagkatapos maging epektibo ang kontrata, bumalik ang kinatawan at si Mujin sa mundo ng mga buhay. At ang oras ay bumalik sa sandaling sumugod si Mujin sa silid ng pagpupulong. Inakala ng kinatawan na ang naranasan niya ay isang panaginip. Nang makita niya si Mujin na kumurap, napagtanto niya na dumaan na siya sa tarangkahan ng mga demonyo. Upang maisakatuparan ang kontrata, ipinabatid niya sa lahat na ang gusali ay isang mahinang proyekto at malapit ng gumuho. Hiniling niya na lumikas agad ang lahat. Pagkatapos ay tinapos niya ang kasunduan at ganap na inayos ang gusali. Nang imbestigahan ng taga-usig, opisyal niyang idineklara na lubos niyang pananagutan ang sunog sa bodega. Humingi siya ng tawad sa mga biktima at nagbigay ng kabayaran sa kanilang mga pamilya. Tinitiyak na walang katulad na insidente ang mangyayari. Nakita ng 8 multo na umamin sa kasalanan ang kinatawan at pinasalamatan ang 3 Mujin sa pagtulong sa kanila na makamit ang katarungan. Bago sila umalis, hiniling nila kay Mujin na ihatid sila sa bahay upang makita ang kanilang mga mahal sa buhay sa huling pagkakataon. Pagkatapos makita ang kanilang mga mahal sa buhay, natupad na ang mga huling kahilingan ng mga multo. Isa-isa silang nawala pagkatapos maayos ang sitwasyon. Nakatanggap si Mujin ng tawag sa telepono mula sa kanyang ina. Nalaman niya na hinihintay siya ng kanyang pamilya para sa isang reunion. Naalala niya na ngayon ang ika-negatibo 15 anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa daan pa uwi, mayroong nakikipag-usap sa kanya. Pinupuri siya bilang isang sikat na labor consultant. Lumingon si Mujin. Nagulat siya na makita ang multo ng kanyang kapatid. Noong taong iyon, ang kanyang kapatid ay isang manggagawa sa konstruksyon at hiniling ng foreman. Nagtatrabaho sa ilalim ng hindi ligtas na kondisyon, kaya nagkaroon ng aksidente. Minsan ay galit na sinira ni Mujin ang ref na ipinadala ng kumpanya ng konstruksyon sa kanya, na kinagagalitan niya ang kanyang sarili sa kawalan niya ng kakayahang tulungan ang kanyang kapatid na makamit ang katarungan. Ang kanyang pagiging labor consultant ay para tulungan din ang mga taong hindi pinalad tulad ng kanyang kapatid, ang mga taong nasa mahirap na sitwasyon dahil sa paglabag ng mga negosyo sa mga regulasyon. Pagkatapos ng 15 taon, naaalala pa rin ng mga magulang ni Mujin ang kanyang kapatid. Pinagaan ng asawa ang loob ng 2 matanda na sinasabi na ang kanyang kapatid ay nabubuhay ng maayos sa kabilang buhay. Sinabi ng multo ng kapatid sa kanya na sabihin sa kanilang mga magulang na huwag na silang magdalamhati. Ang bunso na hindi nagpakita ng emosyon sa loob ng maraming taon ay tahimik na umiiyak. Hindi na niya itinago ang kanyang pag-aalala sa kanyang kapatid. Nang magpaalam siya, pinasalamatan niya ang kanyang asawa sa pagdalo sa kanyang anibersaryo ng kamatayan. Gusto niyang hilingin sa kanya na bumalik sa bahay, ngunit hindi niya masabi ang mga salita. Sinabi ng kanyang kapatid sa kanya na malalaman lamang ng ibang tao ang kanyang damdamin kapag sinabi niya ito. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang kapatid, ang pinakamalaking pagsisisi niya ay ang hindi niya maipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Bago siya umalis, sinabi ng kanyang kapatid kay Mujin, "Mahal kita." Nagpasalamat siya kay Mujin sa pagkuha ng responsibilidad ng panganay. Tumugon si Mujin at kumaway sa kanyang kapatid bilang paalam. Kinabukasan, habang papunta siya sa trabaho, masayang natuklasan ni Mujin na ang virtual na pera na nalugi niya noon ay bumalik na ngayon. Ang pagkawala ay nabawasan ng malaki. Akala niya ito ay gantimpala mula sa langit, kaya kinuha niya ang lahat ng kanyang tapang at humingi ng kapatawaran sa kanyang asawa. Tiniyak niya sa kanya na hindi na siya magiging matigas ang ulo. Pumayag ang kanyang asawa na umuwi at muli silang nagkasundo tulad ng dati.
Sa daan, dumaan si Mujin sa isang pamilyar na estatwa. Dito, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay upang maging isang labor consultant. Naging emosyonal si Mujin. Hinawakan niya ang aklat sa kamay ng estatwa. Hindi niya inaasahan na biglang lilitaw ang sugo mula sa ilalim ng lupa. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Mujin kung bakit siya ang pinili ng sugo mula sa ilalim ng lupa upang iligtas ang mga multo. Siya ay anak ng isang ordinaryong pamilya at ang kanyang mahal sa buhay ay namatay dahil sa isang aksidente sa trabaho. Mas makakaugnay siya sa namatay at sa kanilang mga pamilya. Sinabi ng sugo mula sa ilalim ng lupa sa kanya na dahil sa kanyang ginawa, magbabago ang mundong ito. Salamat sa lahat ng iyong naiambag. Pinasalamatan ni Mujin ang sugo mula sa ilalim ng lupa sa pagpapahintulot sa kanya na makita ang kanyang kapatid at sa pagpapagaan ng mga problema sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan lamang ng hindi pagtakas at pagharap sa sugat mo, malalaman mo kung paano ito pagagalingin. Pinuri ng dalawa ang isa't isa at naging malapit na magkaibigan. Nang inakala ni Mujin na tapos na ang kontrata sa pagtulong sa mga multo, muling ipinatawag siya ng sugo mula sa ilalim ng lupa. Dito na nagtatapos ang pelikula. Maligayang pagdating sa pag-like, pag-komento, at pag-follow sa akin para makapanood ng mga mainit na pelikula araw-araw. Mag-check-in sa akin sa tamang oras at magiging masaya ka sa buong araw. Paalam!